Si Cassandra Alvarez ay isang babaeng kinaiinggitan ng marami. Maganda, matalino at isa sa pinakabatang CEO sa bansa. Sa edad na 35, hawak na niya ang isang malawak na kumpanya ng real estate na pinalago niya mula sa maliit na kumpanyang minana pa mula sa kanyang yumaong asawa. Ngunit sa likod ng kanyang marangyang mga damit, mamahaling kotse at matataas na gusaling pagmamayari, may bigat siyang pasan na hindi nakikita ng iba. Ang pagiging iisang magulang. Araw-araw, gigising si Cassandra ng alas 5 ng umaga para sumilip sa mga anak bago siya pumasok sa opisina. Habang nakahiga pa sina Luis, na 9 na taong gulang, at si Mia, na 7 taong gulang, tititigan niya ang kanilang mga payapang mukha at bubulong ng, "Para sa inyo lahat ng ito." Ngunit bago pa man magising ang mga bata, umaalis na siya sakay ng itim na kotse na may driver. At madalas pag-uwi niya ay tulog na muli ang mga anak. Sa opisina, si Cassandra ay walang kapantay. Kilala siya bilang matapang na negosyante. Isang araw, sa meeting kasama ang mga board members, ipinakita niya ang plano para sa isang bagong condominium project. Kung gusto nating manatiling nangunguna, kailangan nating mag-invest sa sustainable at eco-friendly na disenyo. Hindi ito magiging madali, pero ito ang tamang direksyon, wika niya habang seryosong nakatingin sa projector screen. Lahat ay napahanga sa kanyang talino at determinasyon. Ngunit sa kabila ng mga palakpak at papuri, dama niya ang lamig ng kanyang opisina. Tuwing gabi kapag siya na lamang ang natitira roon. Nasa likod ng lahat ng kanyang pagsisikap ang alaala ng kanyang kabataan. Lumaki siya sa isang maliit na baryo sa probinsya. Anak ng isang tricycle driver at tindera sa palengke. "Anak, mag-aral kang mabuti. Balang araw, ayaw ko nang makita kang nahihirapan tulad namin." Wika ng kanyang ina noong bata pa siya. Tinupad niya iyon. Nakapagtapos siya ng kolehiyo na may pinakmataas na karangalan at nakapasok sa industriya ng negosyo. Ngunit sa pag-abot ng kanyang pangarap, tila may naiwan siyang bahagi ng sarili. Ang simpleng saya ng pagiging nanay na pasama ang mga anak sa hapagkainan. "Ma, wala ka na naman kahapon." Madalas reklamo ni Luis kapag tumatawag siya sa telepono. "Lagi na lang may meeting. Sabi mo sabay tayo manonood ng pelikula." Si Mia naman ay tahimik lang, pero mapapansin ni Cassandra ang lungkot sa tinig ng anak tuwing sasabihin nitong, "Okay lang ma, next time na lang." Habang pinapakinggan ang mga anak, nasasaktan siya, pero pilit niyang nilulunok ang lahat. Sa isip niya, mas magiging maayos ang buhay ng mga bata kung patuloy siyang magsasakripisyo. "Kung ngayon ako magpupuyat sa trabaho, bukas hindi na nila mararanasan ang hirap na naranasan ko." Ngunit hindi lahat ng tao sa paligid niya ay sumasang-ayon. May mga kaibigan siyang nagsasabi, "Cass, you're missing the childhood of your kids. Hindi na maibabalik ang mga oras na yan." Ngunit para kay Cassandra, mas mabigat ang takot na baka bukas ay bumagsak ang negosyo at mawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang opisina, binuksan niya ang luma nilang photo album. Larawan nila ng kanyang yumaong asawa ang nasa unang pahina. Nakasuot ito ng simpleng polo habang buhat si Luis na sanggol pa noon. Katabi nila si Cassandra, na payat at halatang pagod, ngunit masaya. Bumuntong hininga siya. "Kung nandito ka pa sana, hindi ganito kabigat," bulong niya sa larawan. Ang kanyang asawa, si Daniel, ang dati niyang katuwang sa lahat. Pareho silang nangarap. Nagtayo ng negosyo at nagplano ng mas magandang kinabukasan. Ngunit matapos ang isang malagim na aksidente sa sasakyan, iniwan siya nito sa gitna ng laban. Sa pagkamatay ni Daniel, kinailangan niyang buuin muli ang negosyo habang pinapalaki ang 2 anak. Mula noon, sinumpa niya sa sarili na hindi niya hahayaang masira ang lahat ng pinaghirapan nila. "Ma'am Cassandra, may investor o na gustong makipagkita bukas, pero gabi na po iyon," wika ng kanyang sekretarya sa isang tawag. "Pumayag ka, kahit anong oras, basta hindi sila lumayo," mabilis na sagot niya. Sa likod ng kanyang mga desisyon,
palaging pumapagitna ang boses ng kanyang mga anak. Ngunit sa dulo, negosyo ang kanyang inuuna. Nang minsan, nakasalubong niya ang kanyang ina sa kanilang lumang bahay. Anak, huwag mong hayaang kainin ka ng trabaho. Pamilya mo ang pinakamahalaga. Payo nito. Ngunit tumango lang si Cassandra at nagpatuloy. Para sa kanya, hindi simpleng pagpili iyon. Sapagkat sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya'y kailangang suklian ang bawat butil ng hirap na naranasan ng kanyang mga magulang. Sa isang bihirang pagkakataon, dumating si Cassandra sa bahay ng mas maaga kaysa karaniwan. Nakita niya sina Luis at Mia na naglalaro ng taguan sa sala kasama ang kanilang yaya. "Ma!" sigaw ni Mia sabay yakap, halatang sabik na sabik. "Bibili ka ba ulit ng pasalubong?" Tanong ni Luis na may halong saya at pangungulila. Ngumiti si Cassandra, ngunit sa loob-loob niya, ramdam ang kirot. Hindi ba sapat ang kanyang presensya? Bakit palaging pasalubong ang hinahanap? Pinilit niyang magpaliwanag. "Sorry anak, busy lang si mama sa trabaho, pero para sa inyo lahat ng ito." Tumingin si Luis sa kanya. Saka bumulong, "Ma, mas gusto naming kasama ka kaysa sa pasalubong." Napayuko si Cassandra at nabangiti ng mapait. Sa gabing iyon, habang nakatingin siya sa mababatang mahimbing na natutulog, muli niyang naitanong sa sarili, "Anong halaga ng lahat ng ito kung hindi ko nakakasama ang mga anak ko?" Ang gabing iyon ang naglatag ng mas mabigat na paglalakbay para sa kanya. Isang paglalakbay kung saan matutuklasan niyang may mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera o yaman. At yon ay ang oras at pagmamahal ng isang ina. Habang abala si Cassandra sa pagtataguyod ng kanilang negosyo, lumalaki sina Luis at Mia na tila laging may kulang. Bagamat hindi sila nagkukulang sa material na bagay, magagarang laruan, bagong gadgets, at kahit anong hiling ay kayang ibigay ng kanilang ina. Ang hinahanap nila ay ang mismong presensya ni Cassandra. Si Luis, 9 na taong gulang na, ay likas na malikhain. Mahilig siyang gumuhit ng mga comic sa kanyang kwaderno. Kapag may art class sa eskwela, palaging siya ang pinipili ng guro para kumatawan sa mga exhibit. Isang araw, ipinakita niya sa kanyang guro ang isang guhit, larawan ng isang malaking opisina at isang babaeng nakaupo sa harapan ng mesa. Sa gilid nito, gumuhit siya ng 2 batang nakatingin mula sa pinto. Napatingin ang guro at tinanong, "Luis, sino ito?" Sagot ng bata, "Si mama po, pero lagi siyang nasa office. Kami ni Mia, lagi lang naming siya hinihintay." Napangiti ang guro, ngunit may kirot sa puso. Batid ang mensahe sa likod ng inosenteng guhit. Samantala si Mia naman, na 7 taong gulang, ay tahimik at mahilig magsulat sa maliit na diary na bigay ng kanyang guro. Ang kanyang mga sulatin ay puno ng simpleng pangungusap. "Sana si mama ang kasama ko sa school program." O kaya, "Masarap maglaro kasama si kuya, pero mas masaya kung nandito si mama." Ang diary ang naging kanlungan niya ng mga damdaming hindi niya masabi ng direkta. Madalas, ang kanilang guro sa paaralan, si Teacher Ellen, ang nagiging parang pangalawang magulang. Isang hapon matapos ang klase, kinausap siya ni Luis. "Teacher, bakit po ba lagi na lang busy ang mga nanay at tatay?" Napabuntong hininga si Teacher Ellen. "Hindi lahat, Luis. Pero minsan, kailangan nilang magsakripisyo para sa inyo. Hindi ibig sabihin nun ay hindi na nila kayo mahal." Ngunit, halata sa mga mata ng bata ang pagnanais ng simpleng yakap at oras na hindi mabibili ng kahit anong pera. Sa bahay, ramdam din ng yaya ang lungkot na mga bata. Minsan, habang pinapakain niya si Mia, nagtanong ito, "Yaya, bakit po ba lagi na lang gabi na umuuwi si mama? May iba po ba siyang pamilya?" Nanlumo ang yaya sa narinig at agad siyang sumagot, "Ay nako, Mia, wala. Mahal na mahal kayo ng mama niyo. Nagtatrabaho lang siya para sigurado na hindi kayo mahihirapan." Ngunit kahit sa murang edad, dama na ng mga bata ang malaking kulang, ang oras. Tuwing gabi, kapag hindi agad dumarating ang kanilang ina, pareho silang magkatabi sa kama, nagkukwentuhan para hindi maramdaman ang lungkot. Si Luis ang palaging nagsasalita,
Nagkukwento ng mga imahinasyon niya tungkol sa isang pamilya kung saan sabay-sabay silang kumakain at nanonood ng pelikula. Alam mo Mia, wika niya minsan, balang araw kapag malaki na ako, hindi ko hahayaang maghintay ka. Lagi tayong sabay kakain. Tumango lang si Mia. Mahigpit na niyakap ang unan na iniwan sa kanila ng kanilang yumaong ama. Kung tutusin, matibay ang ugnayan ng magkapatid. Sa tuwing may problema si Luis sa eskwela, si Mia ang laging sumusuporta. Kapag may takot si Mia sa dilim, si Luis naman ang humahawak sa kamay niya. Sila ang nagsisilbing kanluman ng isa't isa, lalo na't madalas wala ang kanilang ina. Sa ganitong paraan, natutunan nilang punan ng kakulangan ng atensyon sa pamamagitan ng pagmamahal sa isa't isa. Ngunit hindi nila maitatanggi ang madalas na tanong sa kanilang puso. Ano kaya ang mas masarap? Ang sabay-sabay kumain kasama si Mama o ang kumain ng paborito naming pagkain na siya ang bumili? Para sa kanila, mas mahalaga ang presensya kaysa sa pasalubong. Ngunit dahil bata pa sila, nasanay silang tanggapin na ang pasalubong ang palaging tanda na iniisip sila ng kanilang ina. Kuya, tingin mo, babalik agad si Mama? Tanong ni Mia, minsang nakaupo sila sa may bintana, naghihintay ng kotse ng kanilang ina. Oo naman, sagot ni Luis, bagamat halatang hindi siya sigurado. Siguro dala niya ulit yung chocolates na gusto mo. Ngunit sa loob-loob niya, mas gusto niyang sabay silang kumain ng hapunan kaysa tumanggap ng imported na tsokolate. Naging tradisyon na para sa kanila ang pagbukas ng pintuan tuwing gabi, umaasang makita si Cassandra. Ngunit sa halip, madalas ay ang yaya lang ang sumasalubong. Nagsasabing, "Matulog na kayo, mga anak. May meeting pa si mama nyo." Hindi na bago sa kanila ang mabigong asahan ang muling pagkikita bago sila matulog. Sa kanilang murang edad, marunong na silang maghintay. Hindi na mga laruan o mamahaling bagay, kundi ng yakap at halip mula sa ina. At habang lumilipas ang mga gabi, lalong lumalalim ang kanilang pangungulila. Subalit hindi rin nawawala ang kanilang pag-asa na darating ang panahon na sabay-sabay silang kakain, maglalaro at tatawa bilang isang buo at masayang pamilya. Ang pasalubong na lagi nilang hinihintay ay hindi simpleng tsokolate, laruan o bagong damit. Para kina Luis at Mia, iyon ay simbolo ng pagmamahal ng kanilang ina. Isang palatandaan na kahit sa dami ng ginagawa ni Cassandra, iniisip pa rin niya ang kanyang mga anak. Ngunit sa kabila nito, ang tunay na hiling ng kanilang mga puso ay mas simple. Ang madamang kasama nila si Mama hindi lamang sa mga espesyal na araw kundi sa bawat araw ng kanilang paglaki. Sa katahimikan ng kanilang kwarto tuwing gabi, lumilitaw ang malinaw na larawan ng kanilang kalungkutan. Magkakatabi silang natutulog, mahigpit ang kapit sa isa't isa. Ang kanilang mundo ay maliit lamang, eskwela, bahay at ang madalas na pag-asa na sana sa susunod na gabi kasama na nila si Cassandra sa hapagkainan. Ngunit alam nilang bukas ay muling uulit ang parehong tanong. Darating kaya si Mama? Sa pag-usad ng mga araw, ang kanilang pagnanais sa presensya ng ina ay lalong lumalim at ito ang magtutulak sa isang hindi inaasahang pagbabago na magbabago sa kanilang buong pamilya sa mga darating na taon. Isang umaga sa opisina ng kumpanya ni Cassandra, dumating ang isang bagong mukha, si Ramon. Hindi katulad ng karamihan sa mga empleyado na nakasuot ng malilinis at mamahaling kasuotan. Simple ang dating niya. Kulay abong uniforme ng janitor. Medyo upas ngunit maayos. At dala ang isang lumang backpack na halatang pinagkatayagaan na niya sa matagal na panahon. Tahimik siyang lumapit sa HR department upang pirmahan ang kanyang kontrata. "Sir Ramon, welcome po sa kumpanya." Bati ng HR officer. Mumiti lamang siya at tumango. Hindi masyadong nagsasalita, may maamong aura si Ramon. At agad na napansin ng ilan na iba ang dating niya kumpara sa mga naunang janitor. Mayroong dignidad sa kanyang kilos. At ang kanyang mga mata ay tila puno ng karanasan at lalim na hindi basta-basta mababasa ng sinuman. Hindi alam ng karamihan, si Ramon ay hindi simpleng janitor. Siya'y dating guro sa probinsya. Minahal ng kanyang mga estudyante, ngunit napilitang lisanin ang propesyon
dahil sa isang maling akusasyon. May isang magulang na nagreklamo ng walang sapat na ebidensya at sa halip na lumaban, pinili ni Ramon ang katahimikan at pag-alis upang hindi madamay ang eskwela at ang kanyang mga estudyante. Mula noon, bit-bit niya ang pait ng nakaraan at nagsimulang maghanap ng bagong simula sa Maynila. Sa kanyang unang linggo, agad siyang napansin ng ibang empleyado. Parang iba tong bagong janitor bulong ng isa sa mga staff. Oo nga, parang hindi siya sanay sa ganitong trabaho. Pero grabe kung maglinis, ang bilis, ang linis, parang may sistema, dagdag pa ng isa. At totoo nga, bawat galaw ni Ramon ay maingat at organisado. Hindi niya lang basta tinatapos ang trabaho. Sinisiguro niyang maayos, makintab at walang bahid ng kapabayaan. Isang hapon, sakto namang pauwi na si Cassandra nang mapansin niya si Ramon na nagwawalis sa lobby. Napatigil siya sandali at pinagmasdan ito. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang presensya sa lalaki. Hindi siya mukhang tipikal na janitor. May tindig, may kumpiyansa at may simpleng karisma. Ngunit bilang CEO, hindi niya pinahalata ang kanyang interes. Good evening, ma'am. Magalang na bati ni Ramon nang mag-cruise ang kanilang landas. Tumango lamang si Cassandra at dumiretso na sa kanyang sasakyan. Habang tumatagal, nakilala ng mga empleyado si Ramon bilang isang taong madaling lapitan. Kapag may nahihirapang maglipat ng mga gamit, agad siyang handang tumulong. Kapag may batang bumisita sa opisina, lagi siyang may baon na candy o maliit na kwento para pasayahin ang mga ito. Isang beses, nakasalubong niya si Luis at Mia na dinala ng kanilang yaya sa opisina. Naiwan silang mag-isa saglit habang may inaasikasong papeles ang yaya. Kuya, bakit po kayo naglilinis dito? Tanong ni Mia habang nakaupo sa gilid ng sofa. Ngumiti si Ramon at sumagot, kasi iyan ang trabaho ko ngayon. Pero alam nyo ba, dati akong teacher. Lumaki ang mga mata ng magkapatid. Teacher? Ano pong tinuturo nyo? Tanong ni Luis. Marami, matematika, kasaysayan, pati mga kwento tungkol sa buhay. Sagot niya habang inilalagay ang basurahan sa isang tabi. Nagkatinginan sina Luis at Mia, sabik na sabik sa pakikipag-usap. Sa unang pagkakataon, nakaramdam sila ng kakaibang koneksyon sa isang estranghero na parabang hindi iba sa kanila. Hindi yun nakalampas sa pansin ng yaya. Nang dumating si Cassandra upang sunduin ang mga anak, naabutan niyang masayang nag-uusap sina Luis at Mia kay Ramon. Mama, si Kuya Ramon po, teacher dati. Masayang kwento ni Luis. Napatigil si Cassandra at bahagyang natawa, ngunit hindi ipinakita ang totoong interes. Ganun ba? Sige, tara na mga anak, baka malate na tayo. Sa isip niya, isang simpleng janitor lamang si Ramon, ngunit hindi niya maikakaila ang kislap ng tuwa sa mga mata ng kanyang mga anak. Sa mga sumunod na araw, mas nakilala ng kumpanya ang kabaitan ni Ramon. Kahit tahimik, palaging handang makinig siya sa mga problema ng iba. Kapag may staff na nagkukwento tungkol sa kanilang pamilya, maingat siyang sumasagot at nagbibigay ng payo. Ngunit hindi niya rin ikinukwento ang masakit niyang nakaraan. Para sa kanya, sapat nang maging mabuting tao sa kasalukuyan. Alam mo, Ramon, wika ng isa pang janitor habang sila'y nagpapahinga. Pwede ka sanang supervisor. Ang talino mo, halata sa kilos mo. Pero bakit dito ka napadpad? Napangiti si Ramon at sumagot. Minsan, hindi sa posisyon, nakikita ang halaga ng tao. Minsan, nasa paraan ng pakikitungo mo sa iba. Hindi na lang umimik ang kausap niya, ngunit dama ang lalim ng kanyang sinabi. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti ring napansin ni Cassandra ang pagkakaiba ng bagong janitor. Hindi man niya ipakita, pero sa bawat pagkakataong nakikita niya ang mga anak na masiglang nakikipag-usap kay Ramon, may kakaibang damdaming pumapasok sa kanyang puso. Ngunit nanatili siyang maingat. Ayaw niyang masangkot ang kanyang pamilya sa anumang hindi niya pa nauunawaan. Si Ramon, sa kabilang banda ay nanatiling tapat sa kanyang bagong trabaho. Hindi niya inaasahan na muling makakaramdam siya ng pagkalinga sa mga bata. Ngunit sa presensya ni na Luis at Mia, tila bumabalik ang kanyang pagiging guro. Hindi niya man sabihin,
natutulungan siyang muling makita ang sarili bilang higit pa sa isang janitor, isang taong maaaring maging sandalan ng mga bata kahit sa pinakasimpleng paraan. Sa katahimikan ng kanyang buhay, dumating ang pagkakataon na muling mabigyan si Ramon ng bagong dahilan upang manatili. At sa gitna ng mga gusaling pinamumunuan ni Cassandra, ang kanyang pagiging tahimik at mabait ay unti-unting nagiging bahagi ng kwento ng pamilyang matagal nang naghahanap ng kakulangan na hindi kayang punan ng kayamanan. Lumipas ang ilang linggo matapos dumating si Ramon sa kumpanya. Ngunit si Cassandra ay nanatiling abala sa walang katapusang pagpupulong, mga kontrata at paglalakbay para sa negosyo. Halos wala na siyang oras para huminga at sa bawat gabing uuwi siya ng hating gabi, ramdam niya ang kirot ng pagod at pangungulila. Ngunit isang araw, nagising siya na may kakaibang pakiramdam. Parang gusto niyang gawin ang hindi niya madalas ginagawa, umuwi ng mas maaga. Paglabas niya ng opisina, nakasakay siya sa kanyang itim na kotse, hawak ang maliit na paper bag na naglalaman ng mga laruan at tsokolate para kina Luis at Mia. Habang tumatakbo ang sasakyan sa kahabaan ng EDSA, nakatanaw siya sa mga ilaw ng kalsada at napapaisip, sapat pa ba ang ginagawa ko o baka sa tuwing may pasalubong akong dala? Iyon na lang ang natitirang paraan para madama nilang mahal ko sila? Nakaidlip siya saglit sa sasakyan, ngunit nagising din sa biglang preno. "Ma'am, traffic lang po," sabi ng kanyang driver. Napabuntong hininga siya. Sa mga ganitong pagkakataon, pumapasok sa kanyang isip ang mga anak. Naalala niya ang sinabi ni Luis noon, "Mas gusto naming kasama ka kaysa sa pasalubong." Ang mga salitang iyon ay parang tinik na laging nakatusok sa kanyang puso. Habang papalapit sila sa kanilang bahay, hindi mawala sa isip ni Cassandra ang pangungulila ng kanyang mga anak. Baka lumalaki silang hindi ako nakikilala. Baka isang araw, hindi na nila ako tawaging mama, kundi estranghero na lang ako sa buhay nila. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang paper bag na hawak. Nang makarating siya, bumumad sa kanya ang ilaw ng sala na maliwanag pa rin. Nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Iniisip na baka gising pa sina Luis at Mia. Ngunit naroon din ang kaba. Baka muling makita niya ang lungkot sa mga mata ng mga anak. "Ma'am, gusto niyo po bang ipasok ko na itong mga dala niyo?" Tanong ng driver habang iniaabot ang paper bag. Umiling siya. "Ako na. Gusto kong personal na ibigay ito." Dahan-dahan siyang pumasok sa bahay. Hinanap ang mga bata. Ngunit bago pa man niya makita ang mga anak, dumaan siya sa kanyang kwarto at naupo sa gilid ng kama. Inilapag niya ang mga pasalubong at sandaling nagmuni-muni. Ang isip niya ay puno ng mga alaala ng nakaraan. Ang kanyang kabataan sa probinsya, kung saan ang simpleng pagsasama ng pamilya ay mas mahalaga pa sa anumang yaman. "Cass, kailan mo ba matututunang balansihin ang trabaho at pamilya?" Minsang tanong ng kanyang ina noong nakaraang linggo. Pinagsabihan siya ni Po nang makita siyang halos hindi na umuuwi. Ngunit tulad ng dati, ang sagot niya ay, "Ma, ginagawa ko ito para sa mga bata." Gayunpaman, ngayong gabi para bang nagsisigaw ang kanyang puso na baka mali ang paraan niya ng pagpapakita ng pagmamahal. Naglakad siya palabas ng kanyang silid at dahan-dahang tinungo ang kwarto ng mga anak. Ngunit bago siya makarating doon, may narinig siyang mahinang tawa mula sa kusina. Napatingin siya at nakita ang kanyang yaya abala sa pagliligpit ng mga plato. "Ma'am, gising pa po sila kanina, pero baka nakatulog na po sila sa sala." Wika ng yaya nang makita siya. Tumango lamang si Cassandra at nagpatuloy. Sa bawat hakbang, dama niya ang kaba sa dibdib. Hindi niya alam kung ano ang sasalubong sa kanya. Ang iniisip niya ay baka naghintay ang mga bata, ngunit nakatulog din sa kakahintay. At doon sumagi muli sa isip niya ang bigat ng kanyang pagiging abala. Paano kung dumating ang araw na hindi na sila umasa? Paano kung matutununan nilang wala na akong halaga sa kanila dahil palaging trabaho ang inuuna ko? Sa puntong iyon, halos mapaluha siya. Dahan-dahan siyang umupo sa sofa at pinikit ang mga mata. Hinayaan ang sariling balikan ng mga panahong kasama pa nila si Daniel, ang kanyang asawa. Noon, simple lamang ang lahat.
Kahit pagod sa trabaho, umuuwi si Daniel na may dalang ngiti at oras para sa pamilya. Naalala niya kung paano maglaro ito kasama si Luis o kung paano sabay nilang tinutulungan si Mia sa paggawa ng assignments. Ngayon, siya na lang mag-isa ang inaasahan ng mga bata. Pero pakiramdam niya, bigo siyang maging magulang na dapat nandyan palagi. Mahinang tinig ang umalingaw-ngaw. Napadilat siya at nakita si Mia, nakatayo sa gilid ng sofa, hawak-hawak ang paborito nitong stuffed toy. Bumalik ka na pala. Agad siyang lumuhod at niyakap ang anak. Oo anak, maaga akong umuwi ngayon para sa inyo. Dumating din si Luis, pupumas-punas ang mata. Madala ka ba ng pasalubong? Tanong niya, ngunit halatang mas masaya siya sa presensya ng kanyang ina kaysa sa dala nito. Numiti si Cassandra at inabot ang paper bag. Narito anak, pero mas mahalaga, gusto ko kasama kayo ngayong gabi. Sabay silang umupo at binuksan ng mga bata ang pasalubong. Ngunit imbes na mainam na tuwa lang ang makita, ramdam din niya ang pagkakabaon ng lungkot na naipon sa mga bata sa bawat gabing wala siya. Habang pinagmamasdan ang kanilang inosenteng kasiyahan, nagmuni-muni siya. Hanggang kailan ko ba kayang ipalit ang oras ko sa kanila sa ganitong paraan? Hindi ko pwedeng palaging pasalubong ang maging sagot sa pagkukulang ko. Ang gabing iyon ay nagbigay ng matinding pagninilay kay Cassandra. Sa pagitan ng pagod, kaba at pagmamahal, unti-unti niyang naiintindihan na may mga bagay na hindi kayang bilhin na kahit anong kayamanan. At iyon ay ang oras at presensya ng isang ina na sabik hinahanap ng kanyang mga anak. Maagang nakatapos si Cassandra ng mga pulong ng araw na iyon, isang pambihirang pagkakataon. Sa kabila ng mga papeles na nakapila at mga kontratang hinihintay ang kanyang pirma, pinili niyang iwan muna ang lahat upang umuwi. Nais niyang sorpresahin sina Luis at Mia. Hawak niya ang ilang kahon ng paboritong tsokolate ng mga bata at isang laruan na matagal nang hinihiling ni Luis. Habang nasa loob ng sasakyan, ramdam niya ang kakaibang pananabik. Ma'am, sa bahay na po tayo dediretso? Tanong ng driver. Oo, ayoko nang dumaan kahit saan. Gusto kong makita agad ang mga bata. Sagot niya, may bahid ng saya sa tinig. Pagdating sa kanilang bahay, umungad sa kanya ang maliwanag na sala. Agad siyang nagtaka, karaniwan ay pinapatay na ng yaya ang mga ilaw kapag natutulog na ang mga bata. Tahimik ang buong paligid. Dahan-dahan siyang naglakad, bit-bit ang mga pasalubong at napansin niyang bukas ang pintuan ng sala. Pagpasok niya, doon siya napatigil. Halos mahulog ang mga dala niya nang makita ang tanawin. Mahimbing na natutulog sina Luis at Mia, parehong nakahiga sa mga braso ni Ramon, ang bagong janitor. Nakaupo ito sa sofa, bahagyang nakasandal, at marahang hinahaplos ang likod ng mga bata na para bang sinusubukan niyang tiyakin na mananatili silang payapa sa kanilang pagtulog. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Galit, gulat, o pasasalamat. Anong ginagawa niya dito? Bakit nasa ganitong sitwasyon ang mga anak ko? Bulong niya sa sarili. Nanginginig ang kamay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding takot. Naalala niya ang mga balita tungkol sa mga bata na nasasaktan sa kamay ng mga taong pinagkakatiwalaan. Ang ideya na may ibang tao, isang estranghero pa, na may ganong lapit sa kanyang mga anak ay nagdulot ng kaba at pag-alinlangan sa kanyang puso. Ngunit habang masusi niyang pinagmasdan, napansin niya ang kalmado at mapagmahal na ekspresyon sa mukha ni Ramon. Hindi ito mukhang mapanganib. Sa halip, may tila aura ng isang ama na matagal nang sabik sa presensya ng mga bata. Nakita niya ring mahigpit ang pagkakayakap ni Mia sa braso ng lalaki. At si Luis naman ay nakahimlay sa kanyang balikat. Para bang kusang loob na nagtiwala ang kanyang mga anak sa kanya. Pero bakit siya nandito? At bakit hinayaan ng yaya na ganito ang mangyari? Sa isip ni Cassandra, maraming tanong ang sabay-sabay na dumagsa. Hindi niya magawang gisingin agad ang mga bata. Sa halip, tahimik siyang nanatili sa gilid ng pinto, pinagmamasdan ang kakaibang eksenang iyon. Ang dalawang batang matagal nang nagkuulang sa presensya ng isang ama, ngayon ay nakahanap ng init sa bisig ng isang taong hindi man nila kaano-ano, ay tila nakatagpo ng pansamantalang kanlungan. Nang mapansin ng yaya na nakatayo si Cassandra, agad itong lumapit. Ma'am,
Huwag po kayong magagalit, mahinang sabi ng yaya. Gabi na po at hindi sila makatulog. Si Kuya Ramon lang po ang nakapagpakalma sa kanila. Napatingin si Cassandra sa yaya. Puno ng pangamba ang kanyang mga mata. Paano nangyari ito? Bakit siya? Kanina po, si Mia umiiyak. Ayaw matulog kahit anong gawin ko. Si Ramon po, tinulungan akong pakalmahin siya. Maya-maya, pati si Luis, sumama na rin. Hanggang sa pareho na silang nakatulog. Hindi alam ni Cassandra kung dapat ba niyang ipagpasalamat iyon o sisihin ang yaya sa pagpapahintulot. Ngunit isang bagay ang malinaw. Iba ang epekto ni Ramon sa kanyang mga anak. Tumigil siya at pinagmasdan muli ang mga bata. Noon niya napagtanto na matagal na ring walang ganitong eksena. Mahimbing, payapa, at tila kontento. Ang mga anak niya na laging naghahanap ng presensya ay ngayon ay napahimlay sa mga bisig ng isang tao na hindi naman bahagi ng kanilang pamilya. Dahan-dahan siyang lumapit, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Gusto niyang gisingin ang mga anak at buhatin sila pabalik sa kanilang kama. Ngunit hindi niya nagawa. May kung anong pumipigil sa kanya, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nadama. Ang presensya ng isang tao na nakapagbibigay ng ginhawa hindi lang sa mga bata kundi pati sa kanya. Paano kung mali ito? Paano kung mali ang iniisip ko? Bulong niya sa sarili habang pilit na pinapakalma ang kanyang puso. Ngunit sa kanyang dibdib, dama niya ang gulo. Takot na baka ilagay niya sa panganib ang mga anak at sabay na pag-asa na baka natagpuan ng kanyang mga anak ang isang bagay na matagal na nilang hinahanap. Bago siya umalis ng sala, huling beses niyang tinitigan si Ramon. Tahimik itong nakapikit, ngunit halatang hindi tulog. Marahang humihinga at mahigpit na binabantayan ang mga bata. Mayroong lalim ang kanyang presensya, isang misteryong hindi mawari ni Cassandra. Habang bumalik siya sa kanyang kwarto, dala niya ang mga pasalubong na hindi man lang niya naibigay. Sa halip, naiwan sa kanyang isipan ang tanong na paulit-ulit na bumabalik. Sino ba talaga si Ramon? At bakit tila kayang punan ng kanyang presensya ang kakulangan sa buhay ng aking mga anak? Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Cassandra. Ang imahen ng kanyang mga anak na payapang natutulog sa bisig ng janitor ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang mas matimbang, ang kaba bilang ina o ang ginhawang naramdaman niya sa nakitang eksena. Kinabukasan, pagmulat ng mga mata ni Cassandra, agad na bumalik sa kanyang alaala ang tagpong nasaksihan kagabi. Ang kanyang mga anak na mahimbing na natutulog sa mandungan ni Ramon. Ang bigat ng tanawin ay parang hindi maalis sa kanyang isip. Habang nakaupo siya sa gilid ng kama, pilit niyang iniisip kung tama ba na nagpakita siya ng katahimikan at hindi kumilos agad nang makita ang eksenang iyon. Pagbaba niya, nadatnan niya ang yaya na nag-aayos ng almusal. "Ma'am, good morning po," bati ng yaya, may bahid ng kaba sa tinig. "Good morning," malamig na tugon ni Cassandra. Tinitigan niya ito ng matagal bago muling nagsalita. "Bakit mo hinayaan si Ramon kagabi? Hindi mo ba naiisip na delikado iyon?" Nanginginig ang yaya sa kaba. "Pasensya na po ma'am, wala na po akong magawa kagabi. Hindi sila makatulog. Umiiyak si Mia, tapos si Luis ayaw na ring magpahinga. Si Ramon po ang nakapagpakalma sa kanila. Hindi ko po sinasadya na magmukhang kakaiba." Napabuntong hininga si Cassandra. "Hindi ko sinasabing may masama siyang ginawa. Pero bilang ina, hindi mo pwedeng ipagsawalang bahala ang mga ganong sitwasyon. Bata ang pinag-uusapan natin dito." Tahimik ang yaya, nakayuko, halatang nahihiya sa pagkukulang. Habang kumakain sila ng almusal, nagsimula nang magtanong si Luis. "Ma, ang bait ni Kuya Ramon no? Parang tatay na rin namin siya." Napatigil si Cassandra, halos mabitawan ang tasa ng kape. Nagtagpo ang kanilang mga mata at ngumiti si Luis, inosente at walang mali siya. Si Mia naman ay agad sumang-ayon. "Oo nga ma, ang lambing ni Kuya Ramon. Sana palagi siyang nandito." Napayuko si Cassandra, pilit na pinipigilan ang bugso ng damdamin. Para bang sinasaksak ang kanyang puso ng mga salita ng kanyang mga anak. Sa halip na siya, ibang tao ang nakakapagbigay ng ginhawa sa kanila.
Doon niya unang naramdaman ang pangamba. Baka ba talagang may kakulangan siya bilang ina na unti-untong punupunan ng isang estranghero? Sa opisina, hindi siya mapakali. Nasa gitna siya ng isang pulong kasama ang board of directors. Ngunit imbes na makinig sa mga ulat ng kanyang mga empleyado, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang imahe ni Ramon at ng kanyang mga anak. Tama ba? Nahayaan ko siyang lumapit ng ganoon? O ka naman delikado ito para sa pamilya mo? Matapos ang pulong, pinatawag na si Ramon sa kanyang opisina. Tahimik na pumasok ang lalaki, bitbit ang mop at timba, na tila natigil sa paglilinis. Ma'am, magalang nitong bate. Umupo ka. Malamig na tugon ni Cassandra. Tahimik na naupo si Ramon sa harapan niya nakatungo. Pinagmasdan siya ni Cassandra, sinusuri ang bawat kilos, bawat ekspresyon ng mukha. Alam kong mabait ka sa mga bata, panimula niya. Pero gusto kong malinawan, ano ba talaga ang ginagawa mo kagabi? At bakit kusang lumapit ang mga anak ko sa'yo? Napatingin si Ramon, halatang nahihiya. Ma'am, pasensya na po kung nagbulot ako ng alinlangan. Hindi ko po sinasadya. Umiiyak po si Mia at hindi siya makatulog. Nilapitan ko lang po para pakalmahin. Hindi ko na rin namalayan na pati si Luis ay sumama na rin at nakatulog na rin sila. Tahimik si Cassandra. Gusto niyang maniwala. Ngunit may tinig na bumubulong sa kanya. Paano kung hindi totoo ang lahat ng iyon? Kaya't muli siyang nagtanong, bakit ganun kakalapit sa mga bata? Hindi pa man tayo nagkakakilala ng husto, para bang may koneksyon ka agad sa kanila? Bahagyang gumiti si Ramon, puno ng pait. Ma'am, dati po akong guro sa probinsya. Marami po akong estudyanteng tulad nila, mahilig magtanong, sabik sa kwento at naghahanap ng atensyon. Siguro po, nakaramdam sila ng ganoong bagay sa akin. Wala po akong ibang intensyon. Napatingin si Cassandra, natigilan. Totoo ang kanyang tinig, walang bakas ng kasinungalingan. Ngunit hindi pa rin nawala ang pagdududa. Hindi ko pa rin lubos na kilala ang nakaraan mo. Ramon, tandaan mo, mga anak ko ang nakataya rito. Kung may masamang mangyari, hindi ko yun mapapatawad. Marahan itong tumango, naiintindihan ko po, ma'am. Kung ayaw niyo po akong lapitan ng mga bata, igagalang ko po yun. Basta po, malinaw, hindi ko sila sasaktan kailanman. Sa kabila ng kanyang pagpipigil, dama ni Cassandra ang bigat ng sinabi ni Ramon. Hindi pa rin siya sigurado kung dapat ba siyang magtiwala. Sa kanyang puso, dalawang damdamin ang nagsasagupaan, takot at pag-asa. Nang gabing iyon pinilit niyang iwasan ang mga mata ng kanyang mga anak habang sila'y kumakain ng hapunan. Ngunit hindi iyon nakatakas kina Luis at Mia. Magalit ka ba kay Kuya Ramon? Tanong ni Mia. Inosente ang tono. Hindi, mabilis na sagot ni Cassandra. Kailangan ko lang siguraduhin na ligtas kayo. Ngunit kahit iyon ang kanyang sinabi, alam niyang hindi siya kumbinsido. Sa kama bago matulog, pinag-isipan niyang mabuti ang lahat. Ang larawan ng kanyang mga anak na payapang natutulog sa mga bisig ng isang estranghero ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o dapat ba siyang magpasalamat. Ang kanyang puso ay puno ng pangungulila at pagdududa. At sa gabing iyon, tuluyan siyang napagtanto. May mga bagay na hindi niya kayang kontrolin, gaano man siya kalakas at katatag bilang isang CEO. At doon nagsimula ang unang bitak sa kanyang tiwala. Hindi lang sa iba, kundi maging sa sarili niyang kakayahan bilang isang ina. Kinabukasan, maagang dumating si Ramon sa trabaho. Tahimik siyang naglinis ng pasilyo, dala ang kanyang mop at timba. Ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ang mabigat na titig ni Cassandra mula sa malayo. Ang CEO ay nakaupo sa lobby, hawak ang kanyang tasa ng kape. Ngunit malinaw na hindi sa kape nakatutok ang kanyang isip kundi kay Ramon. Nang hindi na niya matiis, tinawag niya ito. Ramon, halika muna, kailangan kitang makausap. Napalunok si Ramon at dahan-dahang lumapit. Opo ma'am, sagot niya, nakayuko. Umupo ka, utos ni Cassandra, sabay turo sa upuang nasa tapat niya. Tahimik na naupo si Ramon, marahan ang galaw, halatang kabado. Sandaling katahimikan ang lumutang bago muling nagsalita si Cassandra. Alam kong wala kang masamang ginagawa, pero kailangan kong marinig mula sa iyo mismo. Ano ba talaga ang nangyari kagabi? Paano natulog ang mga anak ko sa iyo? Huminga ng malalim si Ramon. Ma'am, pasensya na po kung nagdulot ako ng alinlangan.
Hindi ko po inisip na makakaramdam kayo ng ganon. Pero kagabi po, umiiyak si Mia. Halos 1 oras na siyang nagwawala, ayaw matulog. Pinilit ng yaya pero hindi siya tumigil. Nakiusap ang yaya na baka matulungan ko. Nilapitan ko po si Mia, kinausap ko at kinantahan ng isang lumang lalabay na itinuro sa akin ng nanay ko. Doon po siya unti-unting kumalma. At bago ko namalayan, sumunod na rin si Luis at nakatulog na rin sila sa tabi ko. Tahimik si Cassandra. Pinagmamasdan ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Ramon. Walang bakas ng kasinungalingan. Sa halip, puno ng katapatan at simpleng pag-aalala. Bakit mo ginawa iyon? Muling tanong ni Cassandra. Mahigpit ang tingin. Hindi mo naman responsibilidad ang mga anak ko. Bahagyang yumuko si Ramon. Tama po kayo, ma'am. Hindi ko responsibilidad ang mga anak niyo. Pero noong nakita kong nahihirapan sila, hindi ko kayang baliwalain. Para sa akin, bata sila. At ang bata dapat binibigyan ng ginhawa at kalinga. Lalo na kapag hindi nila kasama ang kanilang ina o ama. Napatigil si Cassandra at sa loob-loob niya ay may kumalabit na damdamin. Totoo, matagal nang wala si Daniel at ngayon lang niya naisip na baka iyon ang dahilan kung bakit madaling kumapit ang mga bata kay Ramon. Sinabi mo, parang tatay na rin namin siya. Naalala niyang pahayag ni Luis kagabi, ngunit ayaw niyang basta magpadaig. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa isang ina ang makitang iba ang nagbibigay ng ginhawa sa kanyang mga anak? Mahina, ngunit mariin niyang sabi. Naiintindihan ko po, ma'am. Sagot ni Ramon, tapat ang tinig. Kung gusto niyo po, iiwasan ko sila. Hindi ko sila kakausapin. Basta't hindi kayo mag-aalala. Natigilan si Cassandra. Hindi iyon ang inaasahan niyang maririnig. Inaasahan niyang marahil ay ipagtatanggol nito ang sarili o makikipagtalo. Ngunit ang inialok ni Ramon ay sakripisyo, ang kusang paglayo kung kinakailangan. Bakit ka ganyan magsalita? Tanong niya. May halong pagtataka. Dahil ma'am, sagot ni Ramon. Sanay na akong mawalan. Dati po akong guro. Mahal ko ang mga estudyante ko. Pero isang maling paratang ang sumira sa akin. Kailangan kong lumayo para hindi madamay ang mga batang minahal ko. Kaya kung ngayon ay sa paglayo ko muli ay mapapanatag ang loob nyo, handa akong gawin iyon. Doon unang nabuo sa isipan ni Cassandra ang kabigatan ng nakaraan ni Ramon. Hindi pa niya alam ang lahat, ngunit dama niya ang bigat ng bawat salitang binibitawan nito. Bago matapos ang kanilang usapan, muling nagsalita si Ramon. Pero ma'am, sana maintindihan nyo, hindi ko pinili na lumapit sa mga anak ninyo. Sila po mismo ang kusang lumapit. Marahil may hinahanap sila na hindi ko kayang ipaliwanag. Pero kahit kailan, hindi ko sila sasaktan. Matagal na tahimik si Cassandra bago siya tumayo at naglakad papalapit sa bintana ng opisina. Inagmamasdan niya ang mga gusaling kanilang itinayo. Matataas, matibay, parang imahen ng kanyang sarili. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam niya ang pagkabasad ng sariling tiwala. Ako, na kayang bumuo ng imperyo, pero hindi kayang paligayahin ang mga anak ko. Ako, na kayang magpatibay ng gusali, pero hindi kayang magpatibay ng puso ng sarili kong pamilya. Pagharap niyang muli kay Ramon, nagbago ang tono ng kanyang boses. Hindi ko pa alam kung paano kita titingnan. Hindi ko rin alam kung dapat kitang pagkatiwalaan. Pero isa lang ang malinaw. Ayokong makita na may masamang mangyari sa mga anak ko. Tumango si Ramon, mariin. Maaasahan niyo po iyon, ma'am. Hinding-hindi ko po sila sasaktan. At kung kinakailangan kong magsakripisyo, gagawin ko, basta't maging panatag kayo. Paglabas ni Ramon ng opisina, naiwan si Cassandra na tila gulong-gulo. Nasa pagitan siya ng dalawang mundo. Ang pagiging isang ina na punong-puno ng pagdududa. At ang pagiging isang tao na nakaramdam ng kakaibang ginhawa sa katapatan ng isang lalaking hindi niya palubos na kilala. Kinagabihan, habang nakahiga siya sa kama, dumungaw sa kwarto si Luis. Ma, pwede po bang bukas maglaro tayo sa garden? Tanong ng bata. Napatingin siya at ngumiti kahit pagod. Oo anak, bukas maglalaro tayo. Ngumiti si Luis, ngunit bago umalis, nagdagdag pa ng tanong. Pwede po bang isama si Kuya Ramon?
Para bang tinusok ang puso ni Cassandra sa tanong na iyon. Hindi niya agad nasagot. Nang tuluyan lumabas si Luis, nag-iwan ito ng malalim na iniisip kay Cassandra, isang tanong na hindi niya kayang sagutin agad. Kung mas nakikita ng mga anak ko ang presensya ng isang taong halos hindi ko kilala, ano ang ibig sabihin nito tungkol sa akin bilang ina? At doon nagsimula ang unti-unting pagkabasag ng kanyang depensa, isang pagbubukas ng pintuan tungo sa mga kasunod na pagbabago sa kanyang buhay at sa kanilang pamilya. Sa mga sumunod na araw matapos ang mabigat na usapan ni Cassandra at ni Ramon, unti-unti niyang napansin ang kakaibang pagbabago sa ugali ng kanyang mga anak. Si Luis, na dati-rati tahimik at madalas nakababad sa pagguhit, ay naging mas masigla. Si Mia naman, na laging nakasubsob sa kanyang maliit na diary, ay mas madalas nang ngumiti at tumawa. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit malinaw na may koneksyon ito kay Ramon. Isang hapon dumating si Cassandra nang hindi inaasahan. Pagbukas ng gate, narinig niya ang malakas na halakhakan mula sa hardin. Agad siyang nagtaka dahil madalas ay tahimik ang bahay kapag wala siya. Dahan-dahan siyang lumapit at doon niya nasilayan ang tanawin. Si Ramon, nakaupo sa damuhan, habang nasa likod niya si Mia na nakasakay sa balikat niya, at si Luis naman ay abalang naglalaro ng habulan sa paligid. "Kuya Ramon, bilisan mo! Huwag mo kong ibaba!" Tili ni Mia habang tawang-tawa. "Sandali lang, baka mahulog ka." Maingat na sagot ni Ramon, mahigpit ang hawak upang siguraduhin ang kaligtasan ng bata. "Ma, tingnan mo, ang taas ko!" Sigaw ni Mia nang makita ang kanyang ina. Napatigil si Cassandra, nagulat sa kislap ng mga mata ng kanyang mga anak. Noon lang niya muling nasilayan ang ganoong kasiglahan mula nang mawala si Daniel. Napansin din niya ang tuwa sa mukha ni Ramon, bagamat halatang pinipilit nitong hindi sumobra ang kilos upang hindi mabigla ang ina ng mga bata. Paglapit niya, agad na tumakbo si Luis at yumakap. "Ma, ang saya namin! Si Kuya Ramon ang kasama naming maglaro. Ang galing niyang magkwento." "Talaga?" sagot ni Cassandra, pinilit ang ngiti. Ngunit sa loob-loob niya, may halo itong kirot at pagkagulat. Bakit parang mas malapit na sila sa kanya kaysa sa akin? Sa hapagkainan ng gabing iyon, napansin niyang masayang ikinukwento ng mga bata ang mga ginawa nila kasama si Ramon. "Ma, marunong pala si Kuya Ramon gumawa ng eroplano sa papel." Tinuturuan niya kami ni Mia, wika ni Luis. "Oo ma," dagdag ni Mia, "tsaka kinuwento niya yung buhay niya noong teacher pa siya. Ang dami niyang alam." Tahimik si Cassandra, pilit na pinapakinggan ang kanilang kwento. Ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ang pangungulila. Tila ba unti-unti nang lumalayo sa kanya ang mga anak at mas nagiging malapit kay Ramon. Kinabukasan, napansin niya ang kakaibang sigla ng mga bata bago pumasok sa eskwela. "Yaya, pwede bang si Kuya Ramon ang magsama sa amin sa school?" tanong ni Luis. "Anak, may driver kayo. Hindi na kailangan si Ramon," sagot ni Cassandra, medyo matigas ang tinig. Ngunit nakita niya ang lungkot sa mga mata ng anak. "Sige po ma," tugon ni Luis, sabay yuko. Nang umalis ang mga bata, lumapit ang yaya kay Cassandra. "Ma'am, pasensya na po, pero totoo pong malapit na sila kay Ramon. Hindi ko rin po alam kung paano nangyari, pero mula nang dumating siya, mas masaya na po sila." Natahimik si Cassandra. Alam niyang hindi kasalanan ng yaya o kahit ni Ramon. Ngunit mahirap tanggapin na sa kabila ng lahat ng kanyang sakripisyo, ibang tao ang nakapagbibigay ng kaligayahan sa kanyang mga anak. Isang gabi, habang nagbabasa ng libro sa sala, nilapitan siya ni Mia. "Ma, pwede po ba akong matulog sa tabi mo ngayong gabi?" Ngumiti siya at inalalayan ang anak. "Siyempre anak, halika dito." Ngunit bago tuluyang pumikit si Mia, bumulong ito. "Ma, sana palagi nating kasama si Kuya Ramon. Parang safe ako kapag nandyan siya." Halos mapaluha si Cassandra sa narinig. Napatiwan siya sa kisame at sa kanyang isipan, bumalik ang lahat ng pagkakataong iniwan niya ang mga bata dahil sa trabaho. Ang bawat sandaling wala siya ay tila napalitan ng presensya ng isang lalaking halos hindi niya kilala. Sa mga sumunod na araw, hindi na maitago ni Cassandra ang kanyang obserbasyon.
Tuwing naroroon si Ramon, parang may liwanag sa paligid ng mga bata. Kapag wala ito, tahimik at matamlay sila. Napansin din niyang mas bukas ang loob ng mga anak sa kanya kapag nagkukwento sila tungkol kay Ramon. Ma, alam mo ba sabi ni Kuya Ramon, dapat hindi kami matakot magkamali. Kasi daw lahat ng taong natututo kapag nagkakamali. Kwento ni Luis habang kumakain sila ng hapunan. Napatingin si Cassandra kay Ramon na tahimik na kumakain sa dulong bahagi ng mesa. Halos hindi makatingin sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero may halong takot at pag-asa ang nadarama niya. Takot na baka mas lalo pang mapalapit ang mga bata sa kanya at tuluyang mawalan ng puwang sa puso ng mga anak. Ngunit may pag-asa rin na baka ang taong ito ang maging tulay upang muling makabuo ng mas matibay na ugnayan sa kanyang pamilya. Sa kanyang opisina kinabukasan, hindi siya mapakali. Hawak niya ang isang larawan ng kanyang pamilya noong buo pa sila ni Daniel. Sa litrato, parehong nakangiti ang mga bata habang buhat sila ng kanilang ama. Ito ang matagal ng kulang, isang presensya ng ama. At ngayon bakit parang si Ramon ang nagsisimulang pumuno doon? Bulong niya sa sarili. Doon tuluyan naramdaman ni Cassandra ang mabigat na katotohanan. Kahit anong gawin niya, kahit gaano karaming pasalubong ang ibigay niya, hindi iyon sapat upang mapunan ang pangungulila ng kanyang mga anak. Sa kabila ng kanyang pagdududa, malinaw na nakikita niya kung paano unti-unting bumubukas ang puso ni na Luis at Mia kay Ramon. At iyon ang nagbukas ng panibagong kabanata sa kanyang buhay bilang ina. Ang pagtanggap na may ibang taong nakapagbibigay ng saya at init na matagal nang nawala sa kanilang tahanan. Habang lalong lumalapit sina Luis at Mia kay Ramon, hindi na iwasan na may mga mata sa paligid na magtanong at magsimulang magbulong-bulungan. Sa loob ng kumpanya ni Cassandra, kung saan bawat kilos ng kanilang CEO ay sinusuri at pinapansin, mabilis kumalat ang mga kwento. Alam mo ba, yung mga anak ni Ma'am Cassandra, laging kasama yung janitor. Bulong ng isang empleyado sa pantry. Janitor lang? Bakit ganon? Hindi ba delikado yun? Sagot ng isa, puno ng kutya. Baka naman may mas malalim na dahilan. Dagdag ng isa pa, sabay tawa na parang nanunukso. Hindi nagtagal, umabot ang mga usapan hanggang sa mga board meetings at gatherings ng mga executive. Isang gabi sa isang charity gala, nilapitan si Cassandra ng isa sa mga kaibigan niyang negosyante. Kas, narinig ko ha, sabi nila, parang masyadong malapit ang mga anak mo sa isang empleyado mo. Janitor pa raw. Totoo ba yun? Napangiilang si Cassandra, pilit na kalmado. Mga bata lang sila, mahilig makipaglaro kahit kanino. Tugon niya, ngunit dama niya ang mga matang mapanghusga ng mga kausap. Alam niyang sa mundo ng mga mayayaman, ang imahe ay kasing halaga ng katotohanan. At ang ideya na may janitor na malapit sa kanyang mga anak ay nagdudulot ng batik sa kanilang pangalan. Sa opisina, isang linggo matapos ang insidenteng iyon, tinawag siya ng kanyang sekretary. Ma'am, may ilang investors po na nagtatanong tungkol sa personal na buhay niyo. Mukhang naapektuhan sila ng mga kumakalat na kwento. Napatigil si Cassandra, hindi niya inaasahan na aabot hanggang sa negosyo ang simpleng bagay na nagsimula lamang sa loob ng kanyang tahanan. Ngunit totoo, ang mga bulong-bulungan ay mabilis kumalat at sa industriya na pinamumunuan niya, maliit na bagay lang ang kailangan upang mabasag ang tiwala ng mga tao. Samantala, sa mismong kumpanya, nakarating na rin ang chismis kay Ramon. Habang naglilinis siya ng hallway, may 2 empleyado ang dumaan at pasimpleng nagkomento. Yan daw yung janitor na parang tatay-tataya ng mga anak ni Ma'am. Tss, baka may ibang pakay yan. Narinig iyon ni Ramon, ngunit pinili niyang magpatuloy sa trabaho. Hindi siya nagsalita, ngunit ramdam niya ang bigat na mga paratang. Sa kaloob-looban niya, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, pero alam niyang wala siyang kapangyarihang pigilan ang mga bibig ng tao. Ang tanging kaya niyang gawin ay ipakita sa araw-araw na wala siyang masamang intensyon. Sa bahay, napansin ni Cassandra na tila mas lumalakas ang loob ng kanyang mga anak na ipagtanggol si Ramon.
Ma, bakit parang ayaw nila kay Kuya Ramon? Tanong ni Luis, minsang narinig niya ang yaya na nagkukwento tungkol sa mga usapan ng mga kapitbahay. Anak, hindi lahat ng tao naiintindihan ang sitwasyon natin. Mahinang sagot ni Cassandra. Pero mabait naman si Kuya Ramon. Hindi ba dapat makita nila iyon? Tanong ni Mia, halatang nagtataka. Napayakap si Cassandra sa kanyang mga anak. Oo anak, mabait si Kuya Ramon. Pero may mga taong mas gusto ang chismis kesa sa katotohanan. Ang mahalaga, alam natin kung sino siya talaga. Gayunpaman, hindi niya maiwasang masaktan sa mga paratang. Sa mga social gatherings, ramdam niya ang kakaibang tanong sa bawat ngiti ng mga kakilala niya. Kas, baka dapat maging maingat ka. Hindi mo alam ang mga intensyon ng ibang tao. Sabi ng isa, siguro kailangan mo ng mas matinong imahe para sa kumpanya. Baka ito ang gamitin laban sa'yo. Dagdag pa ng iba. Sa gitna ng lahat ng ito, lalong sumikip ang mundo ni Cassandra. Mahirap nang timbangin kung alin ang mas matimbang, ang reputasyon ng kanyang kumpanya o ang kaligayahan ng kanyang mga anak. Sa bawat pagtingin niya sa mga mata ni na Luis at Mia, nakikita niya ang saya at siglang matagal nang nawala. At iyon ay dahil kay Ramon. Ngunit sa kabilang banda, dama niya ang bigat ng lipunan na hinuhusgahan siya dahil sa simpleng bagay. Isang gabi, habang napaupo siya sa kanyang silid, kausap ang kanyang ina sa telepono. Taglabas siya ng hinaing. Ma, hirap na ako. Ang daming nagsasabi ng kung ano-ano. Pero kapag tinitingnan ko ang mga bata, nakikita ko masaya sila. Hindi ko alam kung ano ang mas dapat kong piliin. Sa kabilang linya, marahan ang sagot ng kanyang ina. Anak, matagal na kitang kilala. Palagi mong inuuna ang imahe, ang negosyo, ang tingin ng tao. Pero baka ito na ang oras na piliin mo naman kung ano ang tunay na mahalaga. Ang mga anak mo. Natigilan si Cassandra. Totoo ang sinabi ng kanyang ina. Ngunit hindi ganoong kadali. Sa mundo niya, bawat maling hakbang ay may katumbas na epekto sa negosyo. At hindi niya alam kung kaya niyang ipagsapalaran ang lahat. Kinabukasan, dumating siya sa opisina na may mabigat na puso. Pagpasok niya sa lobby, nasilayan niyang nakikipaglaro si Ramon kay Mia. Habang si Luis naman ay nagpapakita ng kanyang guhit. Nakita niyang masigla ang kanyang mga anak. At sa kabila ng lahat ng usapan, hindi niya maitatanggi ang totoo. Mas buhay ang mga bata dahil sa presensya ng janitor na pinagtatawanan ng lipunan. Doon niya napagtanto na ang pinakamahirap na laban ay hindi laban sa negosyo o sa lipunan, kundi laban sa sarili niyang puso. Kung paano pipiliin kung alin ang mas matimbang, ang tingin ng tao o ang kasiyahan ng kanyang mga anak. At mula sa puntong iyon, nagsimula ang mas mabigat na pagsubok para kay Cassandra kung paano ipagtatanggol ang isang desisyon na maaaring sumira o bumuo ng kanyang pamilya at ng kanyang pangalan. Ilang araw matapos kumalat ang mga bulong-buluman tungkol kay Ramon at sa kanyang kaugnayan sa mga anak ni Cassandra, lalo pang nabalot ng bigat ang isip ng babaeng CEO. Hindi na lamang negosyo at imahe ang pinoproblema niya. Ngayon, pati ang kanyang sariling tahanan ay tila nagiging sentro ng usapan ng iba. At sa bitna ng lahat, naroroon ang yaya na tahimik ngunit halatang may kinikimtim. Isang gabi, matapos makatulog sina Luis at Mia, pumasok sa opisina ni Cassandra sa loob ng bahay ang yaya. Bitbit nito ang isang tasa ng tsaa para sa kanyang amo, ngunit halatang hindi lamang iyon ang pakay niya. Ma'am, mahinang panimula ng yaya. Pwede po ba kitang makausap ng masinsinan? Napatingin si Cassandra mula sa laptop na kanyang ginagamit. Kita niya sa mukha ng yaya ang kaba. Ano iyon? Tanong niya. Malamig ang tinig. Huminga ng malalim ang yaya bago nagpatuloy. Tungkol po kay Ramon at sa mga bata. Ma'am, ako po ang may kagagawan kung bakit siya nasa bahay nung gabing nakita niyo silang natutulog sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. Halos mabitawan ang hawak na tasa. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang nagpasok sa kanya sa loob ng bahay? Opo ma'am, pasensya na po talaga. Hindi ko po alam kung magagalit kayo, pero gusto ko pong ipaliwanag. Tahimik na nakinig si Cassandra, bagamat ramdam ang pabilis ng tibok ng kanyang puso. Kagabi po, na hindi kayo umuwi agad, si Mia ay hindi talaga tumigil sa pag-iyak. Sinubukan ko na ang lahat. Kinantahan ko siya, niyakap ko siya pero hindi talaga siya kumalma.
dumaan po si Ramon para magpaalam at magtapon ng basura sa labas. At nang makita niya kaming nahihirapan, nag-alok siya ng tulong. Una, nagdalawang isip ako. Pero nakita ko kung paano lumapit si Mia sa kanya na parang matagal na silang magkakilala. Hindi siya tumanggi, hinayaan niyang buhatin siya ni Ramon. Ilang minuto lang, nakatulog si Mia. Pagkaraan, pati si Luis ay kusang lumapit. Natahimik si Cassandra, pinipigilan ang sarili na magalit. Ngunit sa loob-loob niya, may halong hiya at kirot. Parang pinamukha sa kanya na may iba pang taong kayang ibigay ang hindi niya na ibibigay sa kanyang mga anak. Ma'am, nagpatuloy ang yaya. Nanginginig ang tinig. Alam kong mali na hindi ko muna kayo tinanong. Pero nakita ko po kung gaano kalungkot ang mga bata. Lagi po nilang hinahanap ang presensya nyo. At nang gabing iyon, parang si Ramon ang naging sagot sa hinahanap nila. Napayuko si Cassandra. Nag-isip ng malalim. So, sinasabi mo, ako ang may pagkukulang? Hindi sumagot ang yaya agad. Ngunit ramdam ang bigat ng sagot sa kanyang mga mata. Ma'am, siguro po oo. Hindi dahil hindi nyo sila mahal, kundi dahil hindi nyo na ibibigay ang oras na kailangan nila. Hindi ko po sinasabing mali kayo, naiintindihan ko po ang sakripisyo nyo. Pero ang mga bata po, bata lang sila. Ang kailangan nila, yakap at presensya ng isang magulang. Sa puntong iyon, tuluyang bumigat ang dibdib ni Cassandra. Ang mga salitang iyon ay parang martilyo na tumama sa kanyang puso. Matagal na niyang alam na totoong iyon, ngunit ngayong malinaw na sinabi ng taong araw-araw na nakatasama ng kanyang mga anak, lalo itong bumigat. Ngunit hindi natapos doon ang pagbubunyag ng yaya. Ma'am, ilang gabi na rin pong binabanggit ni Luis at Mia na sana may tatay silang kasama ulit. Madalas po nilang sabihin na kung buhay pa si Sir Daniel, siguro hindi sila ganito kalungkot. At sa tingin ko po, kaya sila madaling lumapit kay Ramon ay dahil nakita nila sa kanya ang tatay na matagal na nilang hinahanap. Nag-init ang mga mata ni Cassandra, pinipigilan ang pagpatak ng luha. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang lahat ng iyon. Ang mga anak niya, na buong buhay niyang pinagsikapan para mabigyan ng magandang kinabukasan, ay naghahanap ng bagay na hindi niya maibigay. Isang ama. Kung ganoon, mariing sagot ni Cassandra, bakit mo hinayaang masanay sila sa kanya? Hindi mo ba naiisip na baka mas lumalala na sitwasyon kapag bigla siyang nawala? Napayuko ang yaya. Ma'am, pasensya na po talaga. Wala po akong masamang intensyon. Gusto ko lang pong makita ang mga bata na masaya. Kung mali po ang ginawa ko, ako na po ang tatanggap ng galit nyo. Naglakad si Cassandra palapit sa bintana. Tinitigan ang mga ilaw ng lungsod sa malayo. Sa kanyang isip, bumalik ang mga larawan ng mga anak niya. Ang kanilang mga mata na puno ng tuwa kapag kasama si Ramon at ang kanilang mga tinig na palaging may kasamang pakiusap na bigyan sila ng oras. Sa gabing iyon, pakiramdam niya'y nahati siya sa dalawang mundo. Ang pagiging CEO na kailangang protektahan ang pangalan at imahe at ang pagiging ina na kailangang unahin ang kaligayahan ng mga anak. Paglingon niya, nakita niyang nakaluhod na ang yaya, nanginginig at halos lumuha. Ma'am, kung gusto niyo pong paalisin ako dahil sa ginawa ko, tatanggapin ko. Pero sana po, isipin niyo rin ang mga bata. Nakita ko po kung paano sila muling ngumiti dahil kay Ramon. Hindi alam ni Cassandra ang isasagot. Bahagi ng kanyang puso ang gustong pagalitan ang yaya at tuluyang putulin ang koneksyon ng kanyang mga anak kay Ramon. Ngunit may isa ring bahagi na gustong kumapit sa ideyang baka tama nga ito. Baka si Ramon ang tulay upang muling mabuo ang kasiyahan ng kanyang mga anak. Sa huli, tumingin siya ng diretso sa yaya. Hindi pa ako makakapagdesisyon ngayon, pero isang bagay ang malinaw. Ayokong may masamang mangyari sa mga anak ko. At kung totoo ang sinasabi mo, kailangan kong malaman ng buo kung sino talaga si Ramon. Tumango ang yaya, halos mapaluha sa ginhawa na hindi siya agad pinaalis. Sa katahimikan ng gabing iyon, naiwan si Cassandra na puno ng tanong. Hindi lamang tungkol kay Ramon, kundi tungkol din sa sarili niyang kakayahan bilang isang ina. Sa wakas, malinaw na sa kanya. Oras na para harapin hindi lamang ang imahe at negosyo,
kundi ang mas malaking katotohanan na matagal na niyang iniiwasan. Ang pangungulila ng kanyang mga anak sa presensya ng isang ama at ang kanyang sariling pagkukulang na kailangang ayusin bago pa mahuli ang lahat. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sina Luis at Mia kasama ang yaya, tahimik lang si Cassandra. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak, masigla, nagkukwentuhan tungkol sa mga laro kahapon kasama si Ramon. May mga ngiti sa kanilang mga labi na bihira niyang makita noon. Ngunit sa halip na aliw, parang tinutusok ang kanyang dibdib ng bawat tawa ng mga bata. Ma, alam mo ba? Ang galing ni Kuya Ramon gumawa ng kwento. Parang libro. Masayang sabi ni Luis habang nilalaro ang tinapay sa kanyang plato. Oo nga, ma, dagdag ni Mia. Sabi niya, hindi daw dapat matakot magkamali kasi lahat daw ng tao natututo. Pwede ba siya lagi dito? Natigilan si Cassandra. Pilit niyang pinanatiling mahinahon ang mukha, ngunit ramdam niyang tensyon sa buong katawan. Luis, Mia, panimula niya. Bahagyang nanginginig ang tinig. Gusto ko kayong tanungin, ano ba talaga ang tingin niyo kay Kuya Ramon? Nagkatinginan ang magkapatid, tapos sabay nang ngumiti. Si Luis ang unang sumagot. Ma, parang tatay na siya sa amin. Diretso, walang pag-aalinlangan. Si Mia naman, mahina ngunit malinaw ang tinig. Sana po, pwede na siyang maging tatay namin. Parang tumigil ang oras para kay Cassandra. Ang mga salitang iyon ay dumiretso sa kaibuturan ng kanyang puso. Nag-iiwan ng sugat na matagal nang nakatago. Sa harap ng kanyang mga anak, pinilit niyang maging matatag. Ngunit sa loob-loob niya, gusto niyang umiyak. Mga anak, mahinahon niyang tugon. Mahal na mahal ko kayo. At kahit wala na ang papa ninyo, ginagawa ko ang lahat para maging sapat ako para sa inyo. Opo ma, mahal din po namin kayo, sagot ni Luis. Pero kasi, iba rin po yung pakiramdam kapag may tatay. Si Kuya Ramon, parang safe kami pagkasama siya. Pagkatapos ng almusal, dumiretso si Cassandra sa kanyang opisina sa bahay. Doon, naupo siya mag-isa. Hawak ang lumang larawan ng kanyang pamilya noong buo pa sila. Nandoon si Daniel, nakangiti habang buhat-buhat sina Luis at Mia na parehong sanggol pa. Napapikit siya at napabuntong hininga. Daniel, kung nandito ka lang, hindi sana ako ganito nahihirapan. Pero paano kung totoo nga? Paano kung si Ramon ang hinahanap ng mga anak natin? Hapon na nang mapansin niyang nasa hardin na naman sina Luis at Mia. Masayang nakikipaglaro kay Ramon. May bit-bit itong kahoy at tinuturuan si Luis kung paano gumawa ng simpleng laruan. Habang si Mia naman ay nakaupo sa tabi, nakikinig ng kwento. Napaiyak si Cassandra, nakasilip mula sa bintana. Hindi dahil sa galit, kundi dahil nakita niyang totoo ang saya ng kanyang mga anak. Isang kasiyahang hindi niya maibigay sa kanila. Kinagabihan, muli niyang kinausap si Ramon. Pinatawag na ito sa kanyang opisina sa bahay matapos matulog ang mga bata. Tahimik itong pumasok, kita ang pag-aalinlangan sa mga mata. Ma'am, bati niya, nakatungo. Umupo ka, utos ni Cassandra, malamig ngunit puno ng emosyon. Tahimik na silang nagkatitigan ng ilang sandali bago nagsalita si Cassandra. Alam mo ba kung ano ang sinabi ng mga anak ko kanina? Na sana ikaw na lang ang tatay nila. Halos mabitawan ni Ramon ang hawak na sombrero. Napalulok siya, halatang gulat. Ma'am, hindi ko po hinihingi iyon. Hindi ko rin po inaasahan. Pero nangyari na at hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Sagot ni Cassandra, napapikit. Nagtagal ang katahimikan bago muling nagsalita si Ramon. Ma'am, naiintindihan ko po ang sitwasyon. Wala po akong balak na palitan ang yumaong asawa niyo. Wala ring akong intensyon na guluhin ang pamilya ninyo. Kung gusto niyo po, lalayo ako basta't mapanatag ang loob ninyo. Napatingin si Cassandra at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalim sa mga mata ni Ramon. Hindi iyon mga mata ng taong may masamang intensyon, kundi mata ng isang taong marunong magsakripisyo. Ngunit paano niya tatanggapin ang katotohanang mas nakikita ng kanyang mga anak ang isang ama sa isang lalaking halos hindi pa nila kilala? Kinabukasan, habang ihinatid ng yaya ang mga bata sa paaralan, nakaramdam si Cassandra
ng kakaibang pangungulila. Sa kanyang opisina, hindi niya nagawang mag-concentrate sa mga meeting. Sa isip niya, paulit-ulit na bumabalik ang tanong ni Mia, "Ma, pwede ba siyang maging tatay namin?" Sa kanyang pag-uwi, nadatnan niya si Luis na abalang gumuhit. Ipinakita nito sa kanya ang isang larawan, isang pamilya na binubuo ng 3 tao. Pero ngayon, may dagdag, isang lalaking hawak ang kamay nilang magkapatid. "Ma, ito po ang pamilya natin. Tayo, tapos si Kuya Ramon." Doon tuluyang bumigay ang puso ni Cassandra. Pinilit niyang ngumiti, ngunit sa kanyang mga mata, dumaloy ang luha. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa mga bata na hindi ganoon kadali ang lahat. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi niya kayang baliwalain ang katotohanan na unti-unti nang nagbabago ang ugnayan ng kanyang pamilya dahil kay Ramon. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya, muling bumalik ang kanyang usapan sa kanyang ina sa telepono. "Anak, baka ito na ang pagkakataon na buksan mo ang puso mo. Hindi mo kailangang mag-isa palagi. Hindi mo kailangang ikaw lang." Napapikit siya, hawak-hawak ang larawang iginuhit ni Luis. At sa wakas, inamin niya sa sarili na matagal na niyang tinatakbuhan ang katotohanan. Hindi niya kayang unan ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. At baka, kahit gaano kahirap tanggapin, si Ramon ang taong maaaring makatulong na ibalik ang init at buo ng kanilang pamilya. Ngunit kasabay ng pag-amin na iyon ay dumating ang takot. Paano kung mali siya? Paano kung masira ang tiwala ng mga bata? At paano kung ang lipunang handang husgahan siya ay gamitin ang lahat ng ito laban sa kanya at sa kumpanya? Sa puntong iyon, malinaw kay Cassandra, oras na para harapin ang katotohanan. Hindi lamang ang katotohanang may kakulangan siya bilang ina, kundi pati ang katotohanang may isang taong handang punan ang kulang. Isang taong maaaring itaboy niya o yakapin, depende sa magiging pasya niya sa mga susunod na araw. Habang mas lalong lumalapit ang loob ni na Luis at Mia kay Ramon, may ibang mata namang hindi kontento sa nakikita. Sa loob ng kumpanya, may mga empleyadong hindi natuwa na tila binibigyan ng halaga ang isang janitor na nagiging malapit sa pamilya ng kanilang CEO. Isa sa mga iyon ay si Marco, isang mid-level manager na matagal nang inggit kay Ramon. Mula nang mapansin niya ang kakaibang pagtitiwala ng mga bata sa janitor, unti-unti siyang nag-isip ng paraan upang sirain ang pangalan nito. "Hindi ba kayo nagtataka?" wika ni Marco sa kanyang mga kasamahan habang nagkakape. "Bakit parang sobrang lapit ng janitor sa mga anak ni Ma'am Cassandra? Parang hindi normal." Baka mabait lang siya," sagot ng isa. "Bakit siya? Sa dami ng tao dito, bakit siya ang pinili ng mga bata? Baka may masamang plano yan." Mabilis kumalat ang mga salita ni Marco. Sa mga koridor, sa pantry, sa bawat maliit na pulong ng mga empleyado, naging paksa si Ramon. Sa kalaulan, nakarating din ang chismis sa ilang investors na malapit kay Cassandra. Isang araw, matapos ang isang meeting, nilapitan siya ng isa sa mga investor. "Cass, narinig mo ba ang mga balita? Yung tungkol sa janitor na halos araw-araw kasama ng mga anak mo. Hindi maganda ang impresyon. Alam mo naman ang mga tao, mabilis humusga. Baka masira ang imahe ng kumpanya mo." Nanigas si Pero hindi lahat ng tao marunong umintindi. Yung iba, mas gusto nilang mag-isip ng masama kaysa kilalanin ka. Sagot ng yaya. Nang dumating si Cassandra mula sa opisina, nadatnan niya si Ramon na tahimik na nag-aayos ng gamit sa gilid ng sala. Lumapit siya rito, seryoso ang mukha. "Naririnig mo na siguro ang mga balita?" Tumango si Ramon, walang imik. "Alam mo bang may mga investors na nag-aalinlangan dahil sa'yo?" Nag-angat ng tingin si Ramon, puno ng lungkot ang kanyang mga mata. "Ma'am, wala akong magagawa kung ayaw nila maniwala. Pero gusto kong malaman nyo, wala akong masamang intensyon sa mga anak ninyo. Sila lang ang dahilan kung bakit ako nananatiling totoo. Kung gusto nyo po akong palisin, gagawin ko, nang alam nyo na hindi ko sila sinaktan kailanman." Naramdaman ni Cassandra ang bigat ng bawat salita. Gusto niyang galit siya. Gusto niyang sisihin si Ramon dahil nagkaroon ng dahilan ang lipunan upang husgahan sila.
Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi ito kasalanan ng lalaki. Ang totoo, mas pinipili lamang ng iba na makita ang masama kaysa ang kabutihan. Kinabukasan, isang mas malaking problema ang dumating. May lumabas na anonymous article online na nagsasabing may kakaibang relasyon ang mga anak ng isang kilalang CEO sa kanilang janitor. Walang direktang pangalan na binanggit, ngunit malinaw na tumutupoy ito sa kanya at sa kanyang pamilya. Mabilis itong kumalat at halos lahat ng kasosyo sa negosyo ni Cassandra ay nakabasa nito. Cass, kailangan mong magpaliwanag. Tawag ng isa sa kanyang mga board members. Hindi maganda ang epekto nito. Kung hindi mo aayusin agad, makamawalan tayo ng investors. Sa puntong iyon, hindi na nakapagtimpi si Cassandra. Umuwi siya ng maaga at tinawag si Ramon sa kanyang opisina sa bahay. Ramon, kailangan mong magsabi ng totoo. Mayroon ka bang itinatago? Mayroon ka bang nagawa sa nakaraan na pwedeng gamitin laban sa atin? Natigilan si Ramon, nanahimik ng ilang sandali bago nagsalita. Ma'am, may isang bagay po akong hindi pa nasasabi. Dati po akong guro sa probinsya. Minahal ko ang mga estudyante ko, pero may isang maling akusasyon laban sa akin. Wala pong basihan, pero kumalat at kinailangan kong umalis para hindi madamay ang mga bata at ang eskwelahan. Simula noon, wala na akong nagawa kundi magsumula muli. Napatitig si Cassandra. Dama ang bigat ng katotohanan. Iyon ba ang dahilan kung bakit madali kang husgahan ng mga tao ngayon? Opo, pero kahit kailan wala akong ginawang masama. At kung kailangan kong muling magsakripisyo para hindi madamay ang mga anak ninyo, gagawin ko. Hindi alam ni Cassandra kung ano ang mas matimbang. Ang pangamba para sa imahe ng kanyang kumpanya o ang tiwala ng kanyang mga anak kay Ramon. Ngunit sa mga salitang iyon, muli niyang nakita ang lalim ng sakripisyong handang ibigay ng lalaki. Samantala, sa silid ng mga bata, nakikinig pala si Luis sa usapan. Kinabukasan habang nag-aalmusal sila, diretsong sinabi niya sa kanyang ina, "Ma, kung paaalisin mo si Kuya Ramon, hindi kami magiging masaya. Kasi siya lang ang nakikinig sa amin." Siya lang ang parang tatay namin. Natahimik si Cassandra. Sa harap ng kanyang mga anak, napagtanto niyang hindi na lang simpleng usapin ng imahe o negosyo ang laban. Isa itong usapin ng puso, ng pamilya at ng pagpili kung sino ang tunay na dapat niyang ipaglaban. At sa puntong iyon, alam niyang hindi pa tapos ang pagsubok. Sa halip magsisimula pa lamang ang mas malalim na laban, ang laban para sa katotohanan, laban sa paninira, at laban upang mapanatili ang buo at masayang mundo ng kanyang mga anak. Matapos lumabas ang mapanirang artikulo online, mas lalo pang lumubha ang sitwasyon. Halos lahat ng kasama ni Cassandra sa negosyo ay nakarating na ang balita. May mga tumatawag, may mga nag-i-email, at karamihan ay nagpapaabot ng pagkadismaya. Sa mga mata ng lipunan, hindi na siya basta CEO, kundi isang ina na hinayaan ng kanyang mga anak na maging malapit sa isang janitor na may madilim na nakaraan. Sa gitna ng kaguluhan, hindi maiwasan ni Cassandra na magduda. Kahit pa alam niyang inosente si Ramon, unti-unting pumapasok sa kanyang isipan ang mga pangamba. Paano kung totoo ang sinasabi ng iba? Paano kung may hindi ako alam? Ang takot na baka magkamali siya ay lalong nagpapabigat ng kanyang loob. Isang gabi, kinausap niya si Ramon sa hardin. Tahimik silang magkatapat habang ang mga ilaw mula sa loob ng bahay ay nagbubuga ng malamlam na liwanag. "Ramon," panimula niya, malamig ang tinig. "Hindi ko alam kung kaya pa kitang pagkatiwalaan." Napatigil si Ramon, halatang nasaktan. "Ma'am, alam ko po na mahirap maniwala sa akin, lalo na ngayong kumakalat ang mga chismis. Pero sa harap ng Diyos, wala akong ginagawang masama." "Paano ako makakasiguro? Kahit ang nakaraan mo, ngayon ko lang nalaman." Mariing tugon ni Cassandra. Sandaling natahimik si Ramon. Huminga siya ng malalim bago sumagot. "Kung hindi niyo na po ako kayang pagkatiwalaan, ma'am, tatanggapin ko. Pero sana, kahit papano, maalala niyo kung gaano kasaya ang mga anak ninyo mula nang dumating ako." Sa loob-loob ni Cassandra, lalong gumulo ang kanyang damdamin. Ang mga bata ay unti-unti nang dumedepende kay Ramon. Ngunit paano kung totoo ang mga paratang? Hindi niya kayang ipagsapalaran ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Kinabukasan, dumating sa paaralan sina Luis at Mia
na tahimik at matamlay. Napansin ng kanilang guro at agad itong nagtanong, "Luis, Mia, may problema ba sa bahay?" Umiling sila, ngunit pag uwi nila, agad silang lumapit kay Ramon. "Kuya Ramon," iyak ni Mia. "Sabi ng mga kaklase namin, masama ka raw. Totoo ba yun?" Napayuko si Ramon, halos hindi makatingin sa mga bata. "Hindi, Mia. Hindi ako masama. Minsan kasi may mga taong nagsasalita ng masama kahit hindi totoo. Pero kahit anong mangyari, hindi ko kayo sasaktan." Yumakap si Luis sa kanya, "Mariin, naniniwala kami sa iyo, Kuya Ramon, kahit anong sabihin nila." Ngunit hindi iyon naging sapat. Nang malaman ni Cassandra ang nangyari, mas lalo siyang nanamba. Sa kanyang isip, hindi lamang negosyo ang nadadamay, pati ang kinabukasan ng kanyang mga anak sa lipunan. Kapag lumaki sila at nakadikit pa rin ang pangalan nila sa isang janitor na sinasabing may masamang nakaraan, paano na? Ilang araw ang lumipas at dumating ang pagkakataong tuluyang nasubok ang kanyang tiwala. Sa isang pulong ng mga investors, may isa sa kanila ang diretsyong nagsabi, "Cass, kung gusto mong manatiling buo ang kumpanya, kailangan mong tanggalin ang janitor na iyan. Hindi lang ito tungkol sa iyo, kundi tungkol sa buong negosyo." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Cassandra. Ang desisyon ay malinaw. Protektahan ang kumpanya o protektahan ang isang lalaking hindi niya lubos na kilala. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi ganoon kadali ang lahat. Pag-uwi niya, nadatnan niyang nakikipaglaro si Ramon sa mga bata, masaya at walang kamalay-malay sa bigat ng problemang dala niya. Pinagmamasdan niya sila mula sa pintuan, mga ngiti, halakhakan at yakap na parang matagal ng bahagi ng pamilya ang lalaki. Ngunit kasabay nito ang kirot ng tanong sa kanyang isipan. Kung aalisin ko siya, masasaktan ang mga bata. Pero kung hahayaan ko siya, baka tuluyang mawala ang tiwala ng lahat sa akin. Kinagabihan, hindi siya nakatulog. Sa bawat pag-ikot niya sa kama, naririnig niya sa isip ang mga salita ng kanyang ina. "Anak, piliin mo kung ano ang tunay na mahalaga." Ngunit sa pagkakataong ito, hindi malinaw kung alin ang mas matimbang, ang negosyo at reputasyon o ang kasiyahan ng kanyang mga anak. Sa huli, nagdesisyon si Cassandra na kausapin muli si Ramon. "Ramon," wika niya, seryoso at mabigat ang tinig, "baka kailangan mo munang lumayo pansamantala. Hindi ko sinasabi na may kasalanan ka, pero hindi ko na kayang hawakan ang lahat ng pressure. Ang mga bata, masasaktan sila, pero baka ito ang mas makakabuti." Nanlumo si Ramon, ngunit tumango. "Kung iyan po ang makakagaan ng loob ninyo, ma'am, tatanggapin ko. Pero sana, ipaliwanag ninyo sa mga bata. Ayokong isipin nila na iniwan ko sila." Pagkatapos ng usapan nilang iyon, lumabas si Ramon ng bahay na mabigat ang puso. Sa kanyang likuran, natanaw niya mula sa bintana ang dalawang munting mukha ni na Luis at Mia na nakadungaw. Nagtataka kung bakit umaalis ang taong minahal na nila, na parang sariling ama. At doon nagsimula ang tunay na pagkakawatak ng kanilang maliit na mundo. Ang pagkawala ng tiwala, hindi lamang kay Ramon, kundi pati sa kakayahan ni Cassandra na maging sandigan ng kanyang mga anak. Sa oras na iyon, wala pang kasiguraduhan kung paano muling mabubuo ang kanilang pamilya. Mula nang makumpirma ni Cassandra ang katotohanan tungkol kay Ramon, na wala itong masamang nakaraan at isa lamang biktima ng maling paratang. Unti-unti siyang nabago bilang isang tao at bilang ina. Hindi man agad-agad nawala ang takot at alinlangan. Nagsimula siyang magbukas ng pinto, hindi lang para kay Ramon, kundi para sa kanyang sariling mga anak. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, sinadya niyang umuwi ng maaga upang sabayan kumain sina Luis at Mia. Pagdating niya sa bahay, nagulat ang mga bata. "Ma, ang aga niyo po ngayon!" Bulalas ni Luis habang masayang tumakbo palapit upang yumakap. Ngumiti si Cassandra at marahang hinaplos ang ulo ng anak. "Oo anak, simula ngayon sisikapin kong mas madalas tayong sabay-sabay. Habang kumakain,
napansin niya ang saya ng mga bata at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya na hindi sapat ang mga pasalubong kung wala siyang oras na ibinibigay sa kanila. Pinanood niya si Mia na masayang nagkukwento tungkol sa guro niya sa paaralan at si Luis na ipinapakita ang bagong buhit. Noon lang niya lubos na napagtanto ang mga simpleng bagay na matagal niyang naipagkait. Kinabukasan, sa opisina, nagulat ang lahat ng ianunsyo ni Cassandra na magbabawas siya ng oras sa kumpanya. Kailangan kong maglaan ng panahon para sa pamilya, mariin niyang pahayag sa board meeting. Pero ma'am, paano ang operasyon? Tanong ng isa sa mga executives. May tiwala ako sa inyo. Kung totoo ang sinasabi ninyo na ako ang nagturo sa inyo ng disiplina, ngayon ninyo ipakita na kaya ninyong tumayo ng hindi palaging ako ang naroroon. Sa unang pagkakataon, hindi na siya naging alipin ng negosyo. Natutunan niyang ipasa ang tiwala at pamumuno sa kanyang mga tauhan at sa halip ay ibaling ang pansin sa tahanan. Sa bahay, hindi rin naging madali para kay Cassandra ang biglang pagbabagong ito. Nasanay siyang hawakan ang lahat, kontrolin ang bawat bagay. Ngunit nang makitang malapit pa rin sina Luis at Mia kay Ramon, pinili niyang huwag hadlangan iyon. Sa halip, nagpasya siyang pagmasdan at pag-aralan kung paano nito napapagaan ang loob ng mga bata. Isang gabi, habang nakaupo sila sa sala, nagkwento si Ramon tungkol sa isang aralin sa probinsya. Nakikinig ang mga bata habang si Cassandra ay tahimik lang na nagmamasid. Napansin niya kung gaano kaingat ang tono ng boses ni Ramon. Hindi pilit, hindi mapagkunwari. May init na nagmumula sa isang pusong marunong magmahal kahit hindi kaano-ano. Pagkatapos ng kwento, lumapit si Mia sa kanyang ina. Ma, ang saya kapag nandito ka at si Kuya Ramon. Parang buo tayo. Hindi agad nakasagot si Cassandra. Ngunit sa kanyang puso, may kakaibang init na nagsimulang mabuo. Mula noon, mas naging bukas siya. Pinayagan niyang manatili si Ramon. Hindi lamang bilang janitor, kundi bilang isang taong bahagi na ng kanilang tahanan. Hindi iyon madali. Alam niyang marami pa ring tututol, lalo na ang mga taong labis na nakatingin sa kanilang pamilya. Ngunit sa pagkakataong iyon, mas pinili niya ang kasiyahan ng kanyang mga anak kaysa sa tingin ng lipunan. Unti-unting nagbago rin ang kanyang imahe bilang CEO. Sa halip na kilalanin siya bilang babaeng abala lamang sa negosyo. Nagsimula siyang tingalain bilang isang ina na kayang magsakripisyo para sa pamilya. Nakita ng mga tao ang mas malambot na bahagi niya at marami ang humana. Sa huli, natutunan ni Cassandra ang pinakamahalagang leksyon. Ang kayamanan at tagumpay ay walang saysay kung hindi niya mabibigyan ng pagmamahal at presensya ang kanyang mga anak. At sa pagbabagong iyon, muling nabuksan ang isang pintuan, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para sa isang bagong simula kasama si Ramon. Lumipas ang ilang buwan matapos ang unti-unting pagbabagong sinimulan ni Cassandra. Unti-unti na rin siyang nasasanay sa balanse ng kanyang oras, ang pagiging CEO at ang pagiging ina. Ngunit higit pa roon, may bago ng ritmo ang kanilang tahanan. Isang ritmo ng pagtawa, pag-uusap at presensyang dati ay matagal nang nawala. Isang linggo ng hapon, habang nagluluto si Cassandra ng hapunan, napansin niyang masaya ang mga bata sa sala. Nakaupo si Ramon sa sahig. May hawak na gitara at kinakantahan sina Luis at Mia. Kuya Ramon, ulitin mo po yung kanta. Sigaw ni Mia habang pumapalakpak. Ngumiti si Ramon, marahang pinindot ang mga kwerdas at muling inawit ang simpleng kantang natutunan niya noong kabataan. Si Luis naman ay abala sa pagguhit habang nakikinig, pinapakita ang kanyang mga obra. Napangiti si Cassandra habang pinagmamasdan ang tanawin. Noon lang niya naramdaman ang pakaibang init, parang may tunay na tahanan silang nabuo. Hindi na lamang ito isang bahay na puno ng mamahaling kagamitan. Ito na ngayon ay isang lugar na puno ng buhay at saya. Pagkatapos ng hapunan, nagpasya silang lahat na manood ng pelikula sa sala. Sa gitna ng pelikula, nakatulog sina Luis at Mia sa sofa, nakasandal sa balikat ni Ramon.
Napatingin si Cassandra kay Ramon. Natahimik lamang at pinapayagang manatili ang mga bata sa kanyang tabi. May kakaibang lambing sa eksenang iyon na lalong nagpalambot sa puso ni Cassandra. "Salamat," mahina niyang sabi. Nagulat si Ramon. Napatingin sa kanya. "Para saan, ma'am?" "Sa lahat. Sa pagbibigay ng saya sa mga anak ko. Sa pagiging totoo." Tugon niya. Halos nagmamakaawa ang boses na huwag siyang puntrahin. Umiling si Ramon. "Wala pong anuman. Sapat na sa akin na makita silang masaya. At kung makakatulong ako sa inyo, iyon ang pinakamahalaga." Habang lumilipas ang mga linggo, naging ngasbupas ang loob ni Cassandra. Hindi niya inaasahan, ngunit natagpuan niya ang sarili na mas nagiging komportable kay Ramon. Minsan, nahuhuli niyang nakikipagpalitan siya ng biro rito. Isang bagay na noon ay hindi niya magawang gawin kahit kanino. "Ikaw talaga, Ramon. Kung makapagpayo ka sa mga bata, parang ikaw na ang tatay nila." Biro niya minsang nagkakape sila sa umaga. "Pasensya na po kung sumusobra ako," sagot ni Ramon. Medyo nahihiya. Ngunit ngumiti lang si Cassandra. Hindi sobra, sapat lang. Dumating ang isang espesyal na araw, kaarawan ni Mia. Noon ay madalas ipinagdiriwang ito sa mga hotel o malalaking venue. Pero ngayong taon, hiniling ng bata na gawin lang sa bahay. "Gusto ko po simple lang, Ma. Basta nandito ka, si Kuya Ramon at si Kuya Luis." At ganoon na ang nangyari. Nagluto si Cassandra ng mga paboritong pagkain ng mga anak, habang si Ramon naman ay abalang naghanda ng mga palamuting gawa lamang sa papel at karton. Naging makulay ang sala, hindi dahil sa mamahaling disenyo, kundi dahil sa simpleng effort na puno ng pagmamahal. Pagdating ng mga bisitang malalapit na kaibigan at kaklase, nagulat sila. "Iba na ang bahay nyo, Cassandra," komento ng isa. "Mas mainit, mas buhay." Mumiti lang si Cassandra at sa kanyang puso, alam niyang tama iyon. Pagkatapos ng party, nang tulog na ang mga bata, nag-usap silang dalawa ni Ramon sa hardin. Tahimik ang gabi at tanging tunog ng kuliglig ang maririnig. "Hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan ang lahat ng ginawa mo," ani Cassandra. Mumiti si Ramon. "Hindi po kailangan ng pasasalamat. Ginagawa ko lang ang sa tingin ko ay tama." Natahimik si Cassandra. Tapos ay nagtanong, "Ramon, hindi mo ba naiisip na para ka na ring bahagi ng pamilya?" Nagulat si Ramon. Hindi makapagsalita agad. Ngunit sa kanyang mga mata, may bakas ng tuwa at pag-asa. "Kung iyon po ang tingin nyo, malaking karangalan na maging bahagi kahit papaano." Sa mga sumunod na buwan, lalo pang lumalim ang kanilang ugnayan. Hindi lang sa pagitan ni na Ramon at ng mga bata, kundi pati na rin kay Cassandra. Unti-unti niyang natutunang hindi lahat ng bagay ay dapat kontrolado. Natutunan niyang minsan, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagbibigay ng tiwala at pagmamahal. Sa isang simpleng hapunan, habang nagkukwentuhan sila tungkol sa paaralan at trabaho, biglang napaisip si Cassandra. "Ito na ba ang bagong simula na matagal ko nang hinihintay? Isang simula na hindi base sa yaman o negosyo, kundi sa tunay na pagmamahal at presensya?" At sa gabing iyon, habang sabay-sabay silang nagdasal bago matulog, naramdaman niya ang kasiguraduhan. Oo, nagsisimula ng mabuo ang isang pamilyang hindi niya inasahan, ngunit higit pa sa lahat ng kanyang pinangarap. Habang unti-unti nang nagiging normal ang presensya ni Ramon sa buhay ng pamilya, hindi pa rin tuluyang natatapos ang mga pagsubok. Sa kabila ng mga simpleng kasiyahan at bagong ritmo sa kanilang tahanan, nananatiling mapanuri ang lipunan. At sa mundong ginagalawan ni Cassandra bilang CEO, hindi sapat ang pribadong kasiyahan. Kailangan niyang harapin ang mga matang matagal nang nakatutok sa kanya. Isang gabi, dumalo si Cassandra sa isang corporate gala. Kasama niya sina Luis at Mia, at si Ramon bilang isa sa mga tumulong sa paghahanda. Hindi siya nagplano na ipakita ito sa publiko. Ngunit naging usapan agad sa venue nang mapansin ng ilan na naroon ang janitor na matagal nang pinag-uusapan. "Cass, siya bang sinasabi nilang malapit sa mga anak mo?" Tanong ng isang kilalang negosyante
may halong panguuyam sa tinig. Hindi ba delikado iyon? Alam mo naman ang chismis? Dagdag pa ng isa. Pinili ni Cassandra ng umiti at sagutin ng mahinahon. Kung may masama ba kay Ramon, palagay niyo ba hahayaan kong malapit siya sa mga anak ko? Ang totoo, siya ang dahilan kung bakit muling masaya ang tahanan namin. Nagulat ang karamihan sa kanyang diretsyong sagot. May ilan na hindi kumbinsido, ngunit may ilan ding nakitaan ng paghanga. Hindi madali para kay Cassandra ang magsalita ng ganoon sa harap ng mga taong kilala sa pagiging mapanghusga. Ngunit alam niyang oras na upang ipakita ang paninindigan niya. Samantala, sa bahay, naramdaman ni Luis at Mia ang bigat ng sitwasyon. Ma, bakit parang ayaw nila kay Kuya Ramon? Tanong ni Luis habang naglalakad sila pauwi. Dahil may mga taong takot sa hindi nila maintindihan. Sagot ni Cassandra. Hinahaplos ang balikat ng anak. Pero ang mahalaga, alam natin ang totoo. Lumipas ang mga linggo at lalo pang dumami ang mga usapan. May ilang pahayagan na nagsulat tungkol kay Cassandra. Ilang negatibo, ilang positibo. Ang ilan ay pumupuri sa kanyang tapang bilang ina. Ngunit ang iba ay nagdududa sa kanyang kakayahan bilang CEO. Paano mamumuno ang isang babaring hindi maayos ang personal na buhay? Tanong ng isang kolumnista. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili ni Cassandra na huwag magtago. Sa halip, naglabas siya ng isang opisyal na pahayag. Ako si Cassandra Villarreal at hindi ko ikinahihiya na may isang tao na naging malaking bahagi ng pagbabago ng aking pamilya. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang trabaho o nakaraan, kundi sa kanyang puso at katapatan. Mabilis kumalat ang kanyang pahayag at habang may mga tumutuligsa, mas marami ang humanga. Maraming ordinaryong tao ang nakakita sa kanya bilang inspirasyon. Isang babaeng marunong magpakumbaba at kumilala ng kabutihan ng iba. Isang gabi, habang magkasama silang apat sa hapagkainan, binanggit ni Cassandra ang mga balita. Narinig ko na maraming tao ang humahanga sa atin dahil sa tapang natin. Talaga ma? Tanong ni Mia, namumungay ang mata. Oo, anak. Dahil pinakita natin na hindi hadlang ang trabaho o nakaraan ng isang tao para makita ang kabutihan niya. Tahimik lang si Ramon, ngunit kita sa kanyang mukha ang pagkagulat at pasasalamat. Ma'am, hindi ko alam kung paano ko maipapakita ang pasasalamat ko. Kung ibang tao siguro, matagal na akong itinaboy. Ngumiti si Cassandra. Hindi mo kailangang magpasalamat, Ramon. Sapat na ang makita kong masaya ang mga anak ko. At higit sa lahat, natutunan ko na ring maging masaya. Hindi nagtagal, nagsimulang dumating ang mga imbitasyon kay Cassandra mula sa iba't ibang organisasyon. Hinihiling siyang magsalita tungkol sa kanyang karanasan bilang CEO na natutong balansehin ang negosyo at pamilya. Sa kanyang mga talumpati, palagi niyang binabanggit ang isang linya. Hindi mahalaga ang tingin ng lipunan, kundi ang katotohanang alam ng puso mo. At ang puso ko ay nagsasabing ginawa ko ang tama para sa aking mga anak. Sa bawat salitang iyon, lalong lumalakas ang suporta sa kanya. Ang mga taong dati ay nagdududa, ngayon ay unti-unti nang humahanga. Hindi na lamang siya kilala bilang matatag na CEO, kundi bilang isang ina na nagtagumpay hindi lamang sa negosyo, kundi pati sa pagbuo ng tahanan. At sa bawat pagbabalik nila sa kanilang tahanan, pagkatapos ng mga kaganapang iyon, muling sumasalubong ang halakhakan ni Luis at Mia. Mga halakhak na nagpatunay na hindi na sayang ang lahat ng pinagdaanan. Sa kabila ng mga mata ng lipunan, natutunan nilang ipaglaban ang kanilang pamilya at ipakita na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanmang kayang husgahan ng iba. Makalipas ang ilang taon, tuluyan nang nagbago ang takbo ng buhay ni Cassandra at ng kanyang mga anak. Ang dating tahanang malamig at puno ng katahimikan ay napalitan ng init at halakhakan. Sa bawat sulok ng bahay, may bakas na mga bagong alaala. Mga laruan sa sala, mga larawan sa dingding,
at mga kwento ng isang pamilyang muling nabuo. Si Luis, na dati mahilig gumuhit ng mga malulungkot na imahe, ngayon ay nakikilala na sa paaralan bilang batang may malikain at masiglang pananaw. Si Mia naman, na dati laging nagkukulong sa kanyang diary, ay mas bukas na sa kanyang nararamdaman at puno ng kumpiyansa. Ang lahat ng pagbabagong iyon ay hindi maikakaila. Bunga ng presensya ni Ramon, na hindi lamang naging gabay kundi naging haligi ng tahanan. Isang gabi, habang nagtitipon sila sa hapagkainan, biglang nagsalita si Mia. "Ma, Kuya Ramon, alam niyo ba? Lagi akong pinagtatawanan ng mga kaklase ko dati kasi wala raw akong tatay. Pero ngayon, proud na proud ako kasi meron na." Napatingin si Cassandra kay Ramon at doon nila naramdaman na ang lahat ng pinagdaanan nila ay nagbunga ng ganap na pagbabago. Pagkaraan ng ilang taon, hindi na lamang basta Kuya Ramon ang tawag sa kanya ng mga bata. Sa mata ni Luis at Mia, siya ay tunay ng ama. Hindi dugo o apelyido ang nagpatibay ng ugnayang iyon, kundi ang walang sawang pag-aaruga at pagmamahal na ibinigay niya. Sa isang tahimik na hapon, lumuhod si Ramon sa harap ni Cassandra, hawak ang isang simpleng singsing. "Cass, hindi ko alam kung karapat-dapat ako, pero gusto kong gawing ganap ang lahat. Pakakasalan mo ba ako?" Napaiyak si Cassandra, at sa unang pagkakataong matapos ang matagal na panahon, naramdaman niya ang isang kaligayahang hindi niya inasahan. "Oo Ramon, hindi dahil kailangan namin ang tao, kundi dahil ikaw ang pinili ng puso ko." Ang kasal nila ay simple, ngunit puno ng damdamin. Naroon ang mga malalapit na kaibigan, ilang kasosyo sa negosyo at ang mga taong naging saksi sa kanilang paglalakbay. Sa gitna ng seremonya, mahigpit na yumakap sina Luis at Mia kay Ramon. "Pasalamat," bulong ni Luis. "Salamat kasi dumating ka," dagdag ni Mia, umiyak sa tuwa. Pagkatapos ng kasal, mas lalo pang tumibay ang kanilang pamilya. Hindi lamang ina at CEO si Cassandra, kundi isa ng asawa na natutong magpatawad, magmahal at magpakumbaba. Si Ramon, mula sa pagiging janitor, ay naging haligi ng tahanan, hindi dahil sa yaman o titulo, kundi dahil sa puso. Sa negosyo, lalo ring humanga ang mga tao kay Cassandra. Nakita nila ang kanyang tapang na ipaglaban, hindi lamang ang kanyang kumpanya, kundi pati ang kanyang pamilya. Mula sa mga malupit na kolumnista hanggang sa mga dating kritiko, marami ang bumaligtad at nagbigay pugay. Si Cassandra Villarreal, ang babaeng CEO na natutong ang pinakamahalagang pamumuhunan ay hindi pera, kundi ang pamilya. Wika ng isang kilalang mamamahayag. Lumipas ang panahon at habang mas lumalaki sina Luis at Mia, lalong naging malinaw kay Cassandra ang aral ng kanilang pinagdaanan. Ang lahat ng kayamanang kanyang inipon ay walang saysay kung hindi niya mabibigyan ng oras at pagmamahal ang kanyang pamilya. Ngunit sa tulong ni Ramon, natutunan niyang maging buo muli, hindi bilang perpektong tao, kundi bilang isang inang handang tumanggap ng sariling kakulangan at handang magbukas ng puso sa bagong simula. Sa huling pagdiriwang ng kanilang pamilya, habang sabay-sabay silang kumakain sa hardin, napatingin si Cassandra sa kanyang asawa at mga anak. Ang dating CEO na abala sa negosyo ay ngayoy isang ina at asawa na masayang nakatingin sa isang tahanang puno ng pagmamahal. At doon, tuluyan na niyang tinanggap na ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang mga gusaling itinayo niya, hindi ang mga negosyong kanyang pinamunuan, kundi ang pamilya niyang muling nabuo. Isang pamilya na natutong magmahal, magpatawad at manindigan laban sa lahat ng pagsubok. Sa huli, ang kwento ni Cassandra at Ramon ay naging isang paalala. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa kayamanan ng mundo, kundi sa tibok ng pusong marunong magmahal.